6 na taon na ang nakakaraan, nagkaroon ng one-night stand ang babaeng ito sa isang boksingero. Ngunit hindi maintindihan kung bakit bigla siyang nawala, iniwan ang lalaki na naliligaw sa kanilang nabigong pag-ibig. Matapos umalis ang babae, labis na nalungkot ang lalaki at, sinasadya man o hindi, nasangkot sa isang eskandalo kaya siya ay nasuspinde sa paglalaro sa loob ng maraming taon. Bigla, isang hindi magandang araw 6 na taon ang lumipas, bumalik siya. Noong araw na iyon, nakikipaglaban si Bushen sa ring nang biglang may isang babae na sumugod at humiling na makausap siya. Dahil hindi pa rin niya tinatalikuran ang kanyang passion, lihim pa rin siyang sumasali sa mga underground na laban. Bagamat mahigit 6 na taon na ang nakalipas, hindi pa rin maiwasan ni Bushen na magulat nang makita si Bunyan. Isang agos ng mga alaala ang biglang bumalik sa kanya, at ang mga bagay na may kinalaman kay Bunyan ay biglang lumitaw sa kanyang isipan. Si Bunyan ay ang prestihiyosong may bahay ng isang kilalang korporasyon, ngunit siya ay sinaktan ng iba. Nang gabing iyon, matapos silang talik ni Bushen, misteryoso siyang naglaho at walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Nagsalita si Bunyan uputulin ang kanyang pag-iisip. Tinanong ni Bushen kung nakipagtalik ba siya sa kanya, at iyon ang dahilan kung bakit siya pumunta rito, upang kumustahin siya. Hindi maintindihan ni Bunyan kung bakit siya tumango at bigla siyang itinulak at nahulog sa ilalim ng upuan na may tunog na plop. Mariin siyang nagtanong dahil gusto niyang malaman ang tunay na dahilan kung bakit siya pumunta. Si Bunyan ay isang taong prangkarin kaya sinabi niya pumunta siya rito upang gumawa ng isang transaksyon sa kanya. Binigyan niya siya ng isang itim na card na naglalaman ng 1 milyong pampublikong pondo na gusto niyang bilhin ang 3 buwan ng kanyang panahon. Sa panahong ito, gusto niyang maging contract husband niya. Nang marinig ni Bushen ang mga salitang contract husband, tumanggi siya ng hindi man lang nag-iisip. Nagtanong si Bunyan, hindi mo ba kailangan ng pera para sa paggamot ng iyong ina? Nang marinig ni Bushen ang tanong na ito, umakyat ang dugo sa kanyang ulo. Kinasuklaman niya si Bunyan dahil ginamit nito ang kanyang sakit para takutin siya na gawin ang gusto nito. Sa gitna ng init ng ulo, itinulak niya muli si Bunyan at hulog ito sa upuan. Magkalapit ang kanilang mukha, Bunyan ay nabighani pa rin sa kagwapuhan ni Bushen 6 na taon na ang nakakaraan. Nang makita ni Bushen ang nakakasuklam na mukha ng babae sa harap niya, nasabi na lamang niya na siya ay tunay na walang pag-asa. Ngunit isang mahirap na tao na tulad niya ay walang interes sa mga walang kwentang bagay na iyon sa kanya. Sinabi niya sa kanya na mas mabuti pang maghanap siya ng taong interesado sa kanyang mga walang kwentang laro dahil siya ay hindi interesado. Siyempre, ang isang matigas ang ulo na tao tulad ni Bunyan ay hindi susuko at pumunta siya sa kanyang bahay para pakiusapan si Bushen. Itinapon ni Bunyan ang kanyang dignidad dahil mayroong leukemia ang kanyang anak na lalaki. Kung gusto niyang gumaling ito, kailangan niya ang umbilical cord ng isang nakababatang kapatid. Hindi pa natatapos ni Bunyan ang pagsasabi ng kanyang layunin nang biglang tumakbo ang 2 bata papasok. Biglang nagtanong si Bushen, 6 na taon na ang nakalipas, nagkaroon tayo ng relasyon at ito ba ang 2 resultang iyon? Bagaman di alam ni Bunyan na ito ang totoo, agad niyang itinanggi at sinabing hindi. Ngunit kung gusto niyang tawagin siya ng 2 batang ito na ama, maaari siyang pumirma sa papeles at tawag pa rin siya nilang ama. Galit na galit si Bushen. Naisip niya na kung ganoon ang sinasabi niya, para siyang kinain ang shell at inihagi sa kanya ang arne. Wala talagang pakialam si Bunyan sa iniisip ni Bushen tungkol sa kanya, ngunit ang kailangan niya ay ang lahing pamilyang ito. Ang kontrata ay magaganap lamang sa loob ng 3 buwan, at pagkatapos ng 3 buwan, maghihiwalay na sila at wala nang kinalaman sa isa't isa. Tiniyak din ni Bunyan na mula noon, hindi na siya magpapakita sa harap niya. Bagamat napakahirap ni Bushen, hindi niya hahayaan na mawala ang kanyang sarili dahil sa material na bagay. Upang pigil si Bunyan na magsalita pa, binuhat siya ni Bushen at inihagi sa kotse upang hindi na siya magsalita pa. Si Bunyan, na may sakit sa ulo at hindi alam kung ano ang gagawin, ay nakatanggap ng isang hire para sa paghahanap ng asawa na ipinamimigay ni Bushen. Sabi niya, gagawin niya iyon at pahanap siya ng dahilan upang pumayag si Bushen sa kanyang desisyon. Tumayo si Bunyan sa isang bangka at ginamit ang megaphone para sabihin na ang galit na umakyat si Bushen sa bangka at hinawakan si Bunyan upang pigilan siyang magsalita ng kung ano-ano pa. Nagdatingan ang mga kalapitbahay upang manood ng palabas, ngunit nagmamadali si Bushen na ipaliwanag na hindi niya kilala ang babaeng ito. Si Wenli, nakababata ni Bushen, ay biglang tumakbo papalapit at sabik na nagtanong kung ano ang nangyayari. Bakit daw sinabi niya sa kanya noon na wala siyang asawa? Nang marinig ito, dumating ang tiyahin ni Bushen at sinisi si Bunyan na nagsasabing siya ay isang babaeng may 2 anak at nangangarap na magpakasal sa kanyang pamangkin na si Bushen. Nang makita na nakatayo pa rin doon si Bunyan, sumigaw siya sa mga kalapitbahay na itaboy siya palabas ng baryo. Ibinaba ni Bushen ang megaphone at pinayuhan din siya na umalis sa lugar na iyon. Dahil hindi niya kailangan ang perang iyon, kahit bigyan pa siya ng mas marami, hindi siya papayag na maging ama ng mga bata. Naisip ni Bunyan, ang taong ito ay talagang matigas ang ulo, nakakita na nga ng pera, pero mas gusto pa rin niya ang iba. Ngunit sa kalagitnaan ng daan, naalala niya ang payo ng doktor na dapat siyang makipag-usap muli sa ama ng bata. Kung magkakaroon pa sila ng isa pang anak, mas mataas ang tsansa na mailigtas ang anak may sakit. Ngunit kailangan nilang tandaan na mas mabilis, mas maganda, upang mapabilis ang pagtransplant. Pagkatapos niyang sabihin iyon, biglang inatake ang kanyang anak na lalaki at kailangan itong dalhin agad sa emergency room.
Nagkataon at nakakagulat na si Bushen ay nasa ospital din, nag-aalaga sa kanyang may sakit na ina. Ang dahilan kung bakit siya naghahanap ng asawa online ay dahil matanda na ang kanyang ina at gusto niyang makita ang kanyang anak na masaya bago siya pumanaw. Nakita ni Bonian ang pagkakataon na parang ginto at agad siyang pumasok sa silid. Nagkunwari siyang kasintahan ni Bushen at magpapakasal sila sa susunod na tagsibol. Nagulat si Bushen, natatakot na baka maunawaan ng kanyang ina ang sinasabi ni Bonian, kaya isinubo niya sa bibig nito ang isang mansanas at hinila siya palabas. Nakita ito ni Bonian at ginamit ang psychological tactic. Sinasabi na, bakit ka nagiging ganyan? Alam mo rin na walang babaeng magpapakasal sa iyo kung wala kang pang bridal gift. Kung kailangan mo lang pasayahin ang iyong ina para magkaroon ng asawa, pumirma ka na lang sa papel na ito. Iniwan ni Bonian ang kanyang numero ng telepono kay Bushen para makontak siya nito kung may kailangan siya. Bago siya umalis, sinabi niya sa kanya na huwag nang maging masyadong mataas ang kanyang pride at tawagan lang siya kung may kailangan siya. Pinayuhan ng matalik na kaibigan ni Bonian si Bushen na pag-isipan itong mabuti dahil walang mas ihigit pa sa kanya. Pinayuhan naman si Bonian ng kanyang matalik na kaibigan na sabihin kay Bushen na si Xiang ay ang kanyang tunay na anak. Ngunit natatakot si Bonian na si Bushen ay walang matatag na trabaho at walang tatanggap nito. Ayaw niyang malaman ng kanyang mga anak na mayroon silang ganoong ama. Ipinagbawal siyang lumaban at lihim siyang sumasali mga underground na laban, kaya para siyang walang kwentang basagulero. Paglabas ni Bonian, nakita niya si Wenli na nakatayo sa lobby ng ospital. Si Wenli ay isang mapagkunwaring at madaldal na tao na sinabi na ang anak ni Bonian ay isang bastardo. Kaya hindi raw karapat-dapat si Bonian para sa kanyang Bushen. Ang mga salitang iyon ay tumama sa pride ni Bonian. Itinaas ni Bonian ang kanyang kamay upang sampalin sana si Wenli, ngunit tumakbo si Bushen mula sa kung saan at pinigilan siya. Ginawa niyang dahilan ang pagtatanong tungkol sa kontrata sa kasal at hinila siya palabas ng pasilyo ng ospital. Si Bonian ay hindi naman talaga isang petty person, ngunit hindi niya kayang tiisin ang sinumang tumatawag sa kanyang anak na bastardo. Sinabi ni Bonian na may limitasyon ang kanyang pagtitiis at hindi niya kayang tiisin ang mga walang katuturang bagay na iyon. Bumalik si Bonian at sinampal si Wenli ng malakas. Mahinahon niyang binalaan si Wenli na huwag nang magsalita ng masama dahil kung hindi, matatuan niya ang sarili sa masamang sitwasyon. Ibinigay ni Bushen kay Bonian ang isang damit upang palitan ang kanyang suot at upang pumunta sila sa rehistro para sa kasal. Ipinaliwanag ni Bonian na ang ibig niyang sabihin ay isang peking kasal lamang at hindi na kailangang magparehistro, na ginagawang simple ang lahat. Tumuto si Bushen, sinabi na gusto niyang magkaanak, ngunit ayaw niyang magparehistro, at kung bigla siyang tumakas, ano ang gagawin niya? Isa pa, ayaw niyang magkamali bilang isang taong nag-aabuso sa isang single mother. Kailangan mo ring dalhin iyong ACB collateral ng kasal at walang bisita, at kailangan mo ring makipaglungan sa aking ina. Kung hindi, puputulin ko ang kontrata anumang oras. Pumayag si Bonian at ang kontrata ay nilagdaan. Kinailangang ibigay ni Bonian ang kanyang sa kanya. Matapos maayos ang kontrata, bumilis niya ng isang bahay sa baryo kung saan nakatira si Bushen. Nailipat na rin ang mga muebles. Nang malaman ng tiyahin ni Bushen na nag-asawa ang kanyang pamangkin at bumili ng bahay, pumunta siya roon upang magreklamo at magmura. Hindi raw ginamit ang pera para sa pagpapagamot ng kanyang ina, bagkus ay ginamit sa pag-aasawa at pagbili ng bahay. Sinabi ni Bon ang bahay na ito ay binili niya gamit ang sarili niyang pera, ngunit hindi siya pinaniwalaan ng matanda at pinilit na ginamit niya ang pera para sa pagpapagamot. Hindi tumigil sa pagsasalita ang matanda hanggang sa lumabas si Bushen at magpaliwanag. Hindi pa tapos iyon, dumating naman si Wenli at sinabi na walang trabaho si Bonian pero may pera siyang pangsto sa dalawang bata na nagdulot ng chismis sa mga kapitbahay. Nag-isip-isip ang tiyahin ni Bushen at sinabi na si Bonian ay isang sugar baby at talagang ayaw niyang magpakasal ang kanyang pamangkin kay Bonian. Sinabi ni Bushen sa kanyang tiyahin na huwag magsalita nang walang ebidensya at inihayag na sila ay kasal na at si Bonian ay ang kanyang manugang. Ayaw ni Bonian na pag-usapan siya kaya inihayag niya na mayroon siyang matatag na trabaho at hindi siya sinusuportahan ng kahit sino. Binili niya ang bahay dahil ang kanyang biyenan ay maisakit at hindi komportable sa bangka at mas angkop na manatili sa bahay pagkatapos niyang lumabas ng ospital. Ang taong ito ay mabait ngunit hindi madaling apihin. Gusto niyang linawin ang lahat mula sa simula upang hindi siya mahirapan sa huli. Kung may sinuman ang gustong sira siya, kakakuhan niya ang mga ito at huwag sisihin ang pagkasira ng kanilang relasyon. Pagkat nito, nagkalasan ang lahat at hindi na nagpasloob na magsalita pa. Nang makita ni Bushen na nasatan siya, tinuruan niya siyang lagyan ng band-aid at nagpasalamat sa kanya para sa bahay. Tumanggi si Bonian na tanggapin ang pasasalamat. Sinasabi na binili niya ang bahay para sa kapakanan ng kanyang mga anak. Binalaan ni Bushen na sa susunod na mangyari ang ganoong bagay, huwag siyang maging matigas ang ulo at harapin ito ng mag-isa dahil ang mga tao sa labas ay masama, lalo na kasama niya ang dalawang bata. Ngunit hindi natatakot si Bonian, dati, para sa kanyang dalawang anak, tinalikuran na niya ang kanyang pagiging isang mayaman, kaya wala na siyang hindi pa nararanasan. Pinaalalahanan niya si Bushen na magkasama lang sila sa isang partnership at hindi niya kailangang alala sa kanya. Nang gabing iyon, pinanood ni Bushen si Bonian na naglalaro kasama ang dalawa bata at naisip niya na ang mga to ay 5 taong gulang na at ang mga pangyari ay nagananim na taang nakakaraan. Kaya makatuwiran na ang dalawang ay kanyang mga anak. Ipinasok ni Bonian ang dalawang bata para maligo nang bigla siyang sumigaw. Nag-aalala, dali-dali siya umakbo papasok at nalaman na clumsy lang pala si Bonian at nahulog ang showerhead. Kaya silang tatlo ay basa. Sinabihan ni Bushen ang dalawang bata na lumabas at magpalit ng damit at pagkatapos ay
sinabi niya kay Bunyan, sinadya mo maging basa para akitin ako. Ngunit wala akong interes sa mga basa. Kung gusto mo akitin ako, magbihis ka ng maayos. Pagkarinig nito, galit na galit si Bunyan, ngunit wala siyang magawa. Sa katunayan, ang araw na ito ay madaling magkaroon ng sanggol at kinailangan ni Bunyan na uminom ng kaunting vitamin upang magkaroon ng sapat na lakas ng loob na akitin si Bushen. Kinailangan niyang paalalahanan ang kanyang sarili na para sa kapakanan ng bata, hindi siya dapat mahiya at dapat siyang maging makapal ang mukha. Kung mas umiiwas si Bushen, mas dapat siyang maging aktibo at halikan siya sa labi na nagpapaalala kay Bushen kung gaano kagaling ang kanilang karanasan 6 na taon na ang nakakaraan. Itinulak ni Bushen si Bunyan at sinabi na hindi pa siya handa. Kinaumagahan, bumaba ang matalik niyang kaibigan na si Fei Fei upang bisitahin ang mga bata at sinabihan si Bunyan na manatili na lamang sa bahay dahil ayusin na niya ang mga bagay sa kumpanya. Nagtanong din si Fei Fei tungkol sa kanilang love life at tinanong ni Bunyan, napakalaki na ng ginawa ko, bakit patuloy pa rin siyang umiiwas? Naabot na ba niya ang working age? Si Bunyan ay kinailangang isip ng ibang paraan kaya sinadya niyang hintayin si Bushen na bumalik mula sa ospital at binigyan siya ng tubig na mainom. Nagduda si Bushen na may problema sa tubig kaya binuksan niya ang kabinet at kumuha ng lata ng beer at nagtuost sa kanya. Uminom siya ng beer at kinailangan niyang inumin ang tubig. Sa sandaling iyon, lumabas si King na nauuhaw. Natatakot si Bunyan na inumin ito ng kanyang anak kaya inubos niya ito at nagsali ng isa pang baso para sa kanya. Ito ay dahil may inihalo siyang gamot sa tubig. Habang naliligo si Bushen, bigla siyang pumasok kaya kinailangan niyang buhusan siya ng malamig na tubig at buhatin siya palabas upang magpahangin. Pagtalikod niya, nakita niya na nahulog ito sa timba ng tubig. Walang magawa si Bushen kundi buhatin siya sa silid, bigyan siya ng gamot para sa sipon at ihatid ang mga bata sa paaralan. Habang kausap niya ang mga bata, nalaman ni Bushen na hindi pa nila nakikilala ang kanilang ama at kanilang lolo at lola sa ina ay patay na. Itinaboy silang kanilang lolo sa ama, kaya hindi na rin nila nakilala ang lolo nila. Naunawaan ni Bushen sitwasyon Nabi, kaya pala pakiramdam ko ay malayo ka sa ibang tao. Nangako siya sa dalawang bata na hindi niya kailanman iiwan ang mag-ina. Sa hapon, nakatanggap si Bunyan ng isang extortion call na nasabing hawak nila ang kanyang 2 anak at gusto nila ng ₱1,000,000 sa ransom. Nag-aalala, tinawagan niya si Bushen, ngunit sinadya ni Wenli na patin ang kanyang telepono. Pagpasok ni Bushen at makita si Wenli, pinalayas niya ito at sinabing huwag na siyang bumalik pa. Alam ni Wenli na may problema si Bunyan, ngunit sinadya niyang huwag sabihin kay Bushen. Pagsapit ng gabi, nag-aalala si Bushen kung uminom na ba si Bunyan ng gamot sa bahay, at nang kunin niya ang kanyang telepono, nalaman niyang patay ito. Tinawagan siya ng kanyang subordinate at sinabi na ang mga kalaban niyang natalo sa laban ay pinuntahan si Bunyan. Sa oras na ito, kinuha ni Bunyan ang pera at pumunta sa meeting place. Pinahanap siya ni Fei Fei sa pamamagitan ng pagtawag. Dinadala ni Bunyan ang pera sa loob ng maglakas loob ang taong ito na lokohin siya sa pamamagitan ng paggamit ng lay na peking boses ng mga bata para linlangin siyang dalhin ang pera. Gusto pa niyang gawing legal ang pagnanakaw ng pera sa pamamagitan ng pagtingin dito bilang pabuya kay Bushen. Hinawakan ni Bunyan ng mahigpit ang pera at sinubukang umalis, ngunit hinawakan siya ng mga lalaking iyon. Sa sandaling iyon, lumitaw si Bushen na parang isang Diyos, itinulak ang mga lalaking iyon at niyakap siya. Sinabi ni Bushen kay Kuya He, kung gusto mo akong lumaban sa ring, sabihin mo lang, bakit mo idinadamay ang asawa ko? Ihahatid ko muna ang asawa ko uwi at katapos ay pag-usapan natin ang ating personal na bagay maya. Ayaw ng mga lalaking iyon na umalis si Bushen dahil tinalo niya ang mga kalaban sa huling laban, kaya nahihirapan sila ngayon sa negosyo. Gusto nila na magpatalo si Bushen sa isang laban at pagkatapos ay pauwiin nila si Bunyan ng ligtas. Tumanggi si Bushen at ipinaalala ng mga lalaking iyon ang lumang kwento na sinasabi na sinadya niyang ibenta ang laban kaya siya nasuspinde pagkatapos ng World Championship. Ayaw pa rin ni Bushen na tanggapin ang alok at sinabi kay Kuya He na humanap ng ibang paraan para makabawi. Nakikita ang kanilang patuloy na panggigipit sa kanya. Natatakot na baka mawalan ng kontrol si Bushen. Agad siyang nagsalita at sinabing ang tunay na target ni Brother He ay ang perang ito. Tutulungan din niya ang unggoy na disiplinahin si Bushen. Kung hindi niya sana siya pinagsama-sama rito. Kaya, tinaya niya ang kanyang pera sa panalo ni Bushen para mapunta sa kanya ang pera ng marangal. Sumang-ayon siya at sinabi ni Buyuan kay Bushen na kung mananalo siya, dalhin niya karangalan. Kung matatalo, dadalhin niya ang pera. Kaya hindi siya matatalo, kaya kailangan niyang seryosong lumaban. Alam niyang hindi mananalo ang unggoy laban kay Brother He. Kaya nagsimulang gumamit ng maruming taktika at sinabing walang panuntunan ang laban na ito. Bago pa man lumaban si Bushen, nasa disadvantage na siya. Magkasamang pumasok sa entablado ang dalawa at hinintay nilang magyabang ang unggoy bago magsimula ang laban. Nakita lang na gumawa si Bushen ng ilang basic moves at naglaway na ang unggoy. Gumagamit siya ng mga aksesory na nakakabit sa kanyang mga kamay. Nang ibagsak si Bushen, napansin ni Buyuan na nandaya ang unggoy. Sinabi ni Brother He sa kanya na kahit pamalaman niya, wala ring magagawa dahil walang patakaran ang laban na ito. Pwedeng gumamit ang mga manlalaro ng kahit anong bagay para talunin ang kalaban. Nakikita si Bushen na inaapi. Sinabi niya kay Brother He na kung mananalo ang unggoy, wala silang makukuhang kahit isang kusing. Pinakalma niya siya at sinabing gusto lang ng unggoy na bugbugin si Bushen at maya-maya lang, hihiga ang unggoy at magpapanggap na
natalo. Tapos na ang lahat. Nang marinig ito, hindi na nakapagpigil si Buyuan at sinampal si Brother Hei ng malakas at pagkatapos ay tumakbo papunta kay Wu-Chen. Nang marinig ang boses ni Buyuan, agad siyang bumangon at sinipa siya ng malakas, ngunit nakuha ng unggoy ang kadena. Nanatiling magaling si Wu-Chen at walang mintis na sinipa siya. Dahil sa abot sa kanya ni Brother Hei, nawala sa focus si Wu-Chen at nadomina ng unggoy. Buong lakas niyang ibinalik ang unggoy at nakawala sa kontrol. Sinipa ni Buyuan si Brother Hei sa masag at niyakap niya ang kanyang ari at sinipa pa siya ni Wu-Chen kaya nawalan siya ng malay. Hinila niya si Buyuan at tumakas mula sa arena, nagtago sa likod na der. Sinabihan ni Wu-Chen si Buyuan na dumaan likod na to habang siya ay mananatili upang mang-distract sa kanila. Pumayag si Buyuan na tumakbo palabas para maghanap ng tulong dahil ang pananatili ay magiging pabigat lang sa kanya. Tumakbo siya palabas sa gate at agad na tumawag kay Feifei. Nagdala ng mga security guards ng kumpanya at malapit na sila. Pagkatapos niyang magsalita, dumating sina Wenli at ilang kabataan. Pagpasok nila, dumating din si Feifei. Tumawag ang teacher para i-report kay Buyuan na hindi maayos ang sitwasyon ng dalawang bata at sinabihan siyang pumunta doon. Pagkatapos, tinulungan ni Wenli si Wu-Chen. Sinundan pa siya ni Wenli hanggang sa bahay at gusto siyang tulungan na lagyan ng gamot. Kahit na tumanggi si Wu-Chen, hindi siya binitawan ni Wenli. Paglabas niya sa bakuran, nakita niya si Buyuan na sinundo ang mga bata at may kasama pang isang estranghero. Nakita ni Buyuan ang marka ng lipstick sa balikat ni Wu-Chen at naunawaan na kung anong ginawa ng dalawa. Pinauwi na ni Wu-Chen si Wenli at humingi ng paumanhin ang kasamang lalaki ni Buyuan at sinabing kung alam lang niya na makakahanap siya ng tulad ni Wu-Chen, hindi niya na siya pinakawalan 5 taon na ang nakaraan. Narinig ito ni Wu-Chen at nalaman niyang ex-boyfriend siya ni Buyuan, kaya binuhat niya si Xiang. Sinabi ni King na inaantok na siya, kaya binuhat siya ng ex-boyfriend na si Tangzi. Gusto ni Wu-Chen na bawin siya, pero ayaw ibigay ni Tangzi. Inabot ni Buyuan ang kanyang kamay, ngunit umiwas si Tangzi at tinanong kung nasaan na ang kanyang pagmamalaki. Bakit siya tahimik sa harap ng isang nagtaksil na asawa? Sumagot si Buyuan na mayroon siyang mas mahalaga na dapat protektahan kaysa sa kanyang pagmamalaki. Tinanong ulit ni Tangzi kung bakit niya pinili ang intulad ni Wu-Chen para maging ama ng bata. Narinig ito ni Wu-Chen at natigilan siya, ngunit inabot ni King ang kanyang mga kamay sa kanya at gusto niyang buhatin siya. Binuhat ni Wu-Chen ang dalawang bata, sinabihan si Buyuan na ayusin ang dating karelasyon sa loob ng 30 segundo at pumasok na sa bahay, dahil gabi na at hindi dapat magtagal sa labas. Sinabihan ni Buyuan si Tangzi na umalis na at ang dahilan kung bakit niya pinili si Wu-Chen ay dahil mahal na mahal siya ng mga bata. Pagkapasok ni Wu-Chen, naghanap siya ng barley smoothie para maibsan ang kanyang kalungkutan. Lumapit ang dalawang bata sa kanya at sinabing huwag siyang uminom dahil sugatan siya at masaya silang naglaro sa kanya. Pagpasok ni Buyuan, nakita niya ito, sinabihan ang dalawang bata na matuna at gusto niyang lagyan ng gamot si Wu-Chen, ngunit ayaw niya. Nag-arte pang nagsiselos dahil sa dating karelasyon ng asawa niya na dumating ng walang paanyaya at nagalit kay Buyuan at bigla na lang umalis. Ipinaliwanag niya na tinawagan niya si Feifei para magdala ng mga tao, pero mas nauna si Wenli. Kailangan niyang sunduin ang mga bata, kaya hindi na siya nakabalik para hanapin siya. Mahirap na nga nagawa niyang maging isang beauty saving the hero, pero nahuli pa siya sa iba. Narinig ito ni Chen at naunawaan na nagkamali siya, kaya iba niya ang usapan ay nanong siya kung ay may isa siyang lumulutan ng ganitong problem. Nagbuntong hininga si Buyuan at sinabihan siyang subukan maging isang single dad para malaman niya. Tinanong niya ulit kung sino ang ama ng mga bata at kung bakit sila naghiwalay, pero hindi sumagot si Buyuan kaya hindi na nagtanong pa. Tinanong ni Wu-Chen kung karma ba ito dahil iniwan niya ang lalaki at naging single mom. Tiningnan siya ni Buyuan ng masama at hindi na niya binantasan pa ang sugat niya. Gusto ni Wu-Chen maligo at sinundan siya ni Buyuan para sabihing huwag niyang basain ang sugat at punasan na lang ng tuwalya. Kinuha niya ang tuwalya at as ay pumayag si Wu-Chen na punasan niya siya. Napansin ni Buyuan ang peklat sa kanyang baywang at naalaala ni Wu-Chen na noong araw na iyon, hinanap niya ang ama ni Buyuan pero binugbog siya ng mga security guards. Hindi niya kailanman sinabi ang tungkol dito. Sinabihan niya siyang huwag na maging chismosa at ang gusto lang naman daw niya ay makipagtalik sa kanya. Nainis si Buyuan kay Wu-Chen at sinabing, ganoon ang nasa kontrata, pero ngayon, wala na akong pakialam at umalis siya. Hinayaan si Wu-Chen kung anuman ang gusto niyang gawin. Pagkatapos maligo, gusto ni Wu-Chen matulog, ngunit sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, naaalala niya si Buyuan kaya hindi siya makatulog. Naghintay si Wu-Chen hanggang umaga at nang gising na si Buyuan, inimbitahan niya siyang magkita sa barko mamayang 5. Tuwang-tuwa siya at pumili pa siya ng damit na magugustuhan niya at pumunta siya sa tagpuan ng mas maaga pa sa kanya. Gusto niyang malaman kung bakit siya pinakasalan ni Buyuan at bakit gusto pa niyang magkaanak. Naging maayos naman ang dating buhay niya, kaya bakit hindi niya hiningi ang tulong niya at gusto rin niyang malaman kung sino ang ama ng mga bata. Sumagot si Buyuan ng walang pakialam, 3 buwan lang akong magiging asawa mo, kaya hindi mo kailangang maging masyadong masisa. Baka naman nagkagusto ka na sa akin. Nahiya si Wu-Chen at tumalikod. Maraming beses na gusto niyang yakapin siya pero hindi siya nangahas. Nakita ni Wenli ang dalawang sweet na sweet sa bangka at nainis siya. Nang gabing iyon, inanyayahan ni Wu-Chen ang lahat na mag-barbecue sa bangka bilang pasasalamat sa pagliligtas sa kanya. Sinadyang lumapit ni Wenli sa kanya at sinabing dati ay malapit sila at nasanay na siyang alagaan Wu-Chen. Nakisama ang iba at pinagsama sila. Hindi pinansin ni Buyuan at sinabi sa
sarili na isa lang itong kontratang relasyon at magiging estranghero sila pagkatapos, kaya hindi niya kailangang mag-alala. Tinakpan ni Wu Chen ang pag-atake ni Wenli sa pamamagitan ng pagtawag kay Buyuan na kanyang asawa at nagbigay sa kanya at sa mga bata ng inihaw na karne. Sinabi ni Buyuan na alam niya na si Xiang ay allergic sa oily at marinated na pagkain. Kahit nakambal sila, magkaiba ang kanilang katawan ni King. Tumango siya at dinala ang dalawang bata para maglaro ng mga paputok. Nakita ni Buyuan na masaya ang mag-ama at naisip niya na baka, dahil sa kanilang biological na koneksyon, madali silang naging malapit. Tumalikod si Buyuan para sagutin ang tawag at nang lumingon siya, nakita niya si Wenli na nag-abot ng inihaw na karne kay Xiang. Buti na lang at hindi naapektuhan ang bata. Sa daan pa uwi, pinagalitan siya ni Wu Chen dahil sa pagiging masyadong mahigpit at nag-away silang dalawa dahil dito. Sabi niya, ilang tut lang ng inihaw na karne, bakit pinagbawa sa bata? Sinabi ni Buyuan na dapat lang nilang pag-usapan ang mga bagay na may kinalaman sa kontrata at hindi niya kailangang makial sa mga bata. Nagalit si Chen at sumigaw sa kanyang mukha, kung gusto mong ituloy ang kontrata, umuwi na tayo. Ang galing mo magsalita noong mainit pa ang usapan, pero ngayon, nagdalawang isip ka na. Pagkatapos, pumunta si Xiang at King sa kanila, kaya nahiya si Buyuan at tumakas patungo sa kwarto ng mga bata para matulog. Kinabukasan, magagalit pa rin si Buyuan at nag-aaway pa rin sila habang kumakain. Biglang tumawag ang teacher at sinabi na nahimatay si Xiang at dinala sa ospital. Dali-daling kinuha ni Buyuan ang kanyang at lumabas ng bahay. Hindi nasagot tanong ni Wu Chen. Katatapos lumipat Tangzi doon at siya ang tumasa kaso ni Xiang. Kaya, nahulaan din niya kung bakit pinakasala ni Buyuan si Wu Chen. Niyakap ni Tangzi si Buyuan at hindi siya nakaiwas sa tamang oras. Sa sandaling iyon, hinabol siya ni Wu Chen at nakita niya sila kaya inakala niya na si Tangzi ang ama ng mga bat. Gusto ni Tangzi na bumalik, ngunit tumanggi si Buyuan. Gayunpaman, hindi pa rin sumuko si Tangzi. Pagkatapos, nakita ni Buyuan si Wu Chen. Ayaw niyang malaman ni Wu Chen ang sakit ni Xiang, kaya hinayaan na lang niyang isipin niya na ang ama ng mga bata ay ang kanyang dating karelasyon. Inakala pa ni Wu Chen na nagpakasal siya pasin si Tangzi. Gusto niyang maging masaya sa piling ng iba para masaktan si Tangzi. Hindi nag-explain si Buyuan, kaya mas lalo siyang nagalit at binuhat siya pa uwi para tapusin ang kontrata. Sinabi ni Wu Chen na pumat siyang pumila dahil hindi niya alam na mayroong third party. Kahit sinabi ni Buyuan na walang kinalaman si Tangzi sa kontrata, hindi pa rin siya naniwala. Huminto si Wu Chen nang napansin niyang nawawalan na siya ng kontrol at dali-daling bumalik si Buyuan sa ospital. Nagkaroon na naman ng kaunting alitan sa pagitan nilang dalawa. Hindi maayos ang pakiramdam ni Wu Chen sa bahay at uminom siya para makalimutan ang problema at dumating ang tita ba para magreklamo tungkol sa pagpapakasal niya sa isang single mom. Nang marik ang sinabi ng tiyahin, nalaman ni Wu Chen na na-ospital si Xiang dahil sa allergy. Kaya pala dali-daling umalis si Buyuan at hindi ito dahil sa ex-boyfriend na doktor. Dali-daling tumakbo si Wu Chen sa ospital at nakita niya si Xiang labas. Humingi siya ng paumanhin sa bata dahil hindi niya siya naaalagaan ng maayos. Nang marinig ang boses ni Buyuan na papalapit, bigyan niya ang bata ng laruan at tumakbo palayo. Nakikita ang mag-ina na magkasama. Sinabi ni Wu Chen sa sarili na sila ang pamilya niya at hindi siya dapat makialam. Sa ganoong isip, umalis siya. Sa daan pa uwi, bumuhos ang ulan, parang ulan sa loob niya. Sa kabilang banda, 5 taon na ang nakaan, naapektuhan ang Hongfu Group dahil nagkaanak si Buyuan walang aswa at pinalayas sa bahay. Ibinigay ng ama ang lahat ng karapat sa pamamahala ng boxing club sa kanyang anak na si Jingyang na nalulugi taon-taon. Pinagalitan ng ama si Jingyang at sinabing kung hindi pa rin siya kumikita, umalis na siya sa upo. 6 na taon na ang nakaraan, sinira ni Jingyang si Wu Chen sa kalaban na club para mapatag siya sa boxing world at dalhin ang Hongfu Club sa number 1 spot kaya ngayon, gusto niyang hilahin si Wu Chen para kumita para sa kanya. Gusto ng ama na ibalik si Buyuan, ngunit mahigpit na tinututulan ito ni Jingyang. Nang gabing iyon, pumunta si Jingyang para hanapin si Wu Chen at inanyayahan siyang sumali sa isang laban at kung tumanggi siya, magiging malala ang mga kahihinatnan. Pagkatapos niyang magsalita, ibinigay niya kay Wu Chen ang mga litrato ni Yuan at umalis. Nag-text siya sa kanya na may 3 araw siyang mag-isip at ang taya ay ang bagong kasal ng asawa. Tinawagan Wu Chen si Jingyang at sinabing hindi niya asawa si Buyuan. Hindi magandang hakbang gawing dahilan si Buyuan pero hindi ipinansin ni Jingyang. Ang Jingyang na ito ay gagawin ang sinabi niya na napagpasyahan ni Wu Chen na hindi na niya pwedeng manatili pa si Buyuan dito. Tinawagan niya si Buyuan at sinabihan siyang bumalik sa bahay bukas dahil may emergency. Naghintay si Wu Chen hanggang hapon at bumalik si Buyuan. Na-empake na niya mga gamit na at magtatapos na ang kontrata nila. Ibibigay niya sa kanya pagkatapos. Nagdahilan si Wu Chen na ayaw na niyang tulungan pa siyang inisin ang ex-boyfriend niya. Kinumpirma ni Buyuan na naghiwalay na sila ni Tangzi at wala siyang balak na bumalik sa kanya kaya hindi niya babawiin ang kontrata. Habang nag-aaway sila, dumating ang tita ba kasama ang nanay ni Wu Chen at pinagsalitaan ng masama si Buyuan. Bumalik ang nanay ni Wu Chen para ayusin ang kasal ng dalawa. Dahil wala siyang dahilan para makipagtalo kay Wu Chen, agad siyang pumayag. Matagal nang hinihintay ng nanay ni Wu Chen ang manugang na ito. Ano man ang sabihin ni Wu Chen, gusto pa rin niyang ituloy ang kasal. Mas mabilis pa si Buyuan at tinawagan niya si Fei Fei para tulungan siyang ayusin ang kasal kinabukasan.
Walang nagawa si Wuchen at hinila siya sa loob ng conference room. Tinanong niya kung bakit niya gustong magpakasal sa isang taong hindi niya mahal para lang inisin ang ex-boyfriend niya. Sinabi ni Buyuan na kahit anong gawin niya, hindi niya mababago ang desisyon niya. Kung magsalit pa siya, bibilhin niya ang buong nayon para malaman niya kung magtatago pa rin siya. Hindi alam ni Wuchen ang gagawin, lalo na si 3 araw lang ang binigay sa kanya ni Jingyang para mag-isip. Hindi niya pwedeng hayaang may mangyaring masama kay Buyuan. Pinapangako niya na pagkatapos niyang makamit ang kanyang layunin, agad siyang aalis. Kaya nagpatuloy ang kasal. Maganda ang nobya at nobyo at hindi maalis ni Wuchen ang kanyang mga mata sa suot ni Buyuan. Medyo nahihiya pa si Wuchen kaya si Buyuan ang kusang naghila sa kanyang kamay para lumabas at batiin ang mga bisita at magbigay ng respeto sa kanyang nanay. Tuwang-tuwa ang nanay ni Wuchen dahil sa kanyang manugang at mga apo at binigyan niya si Buyuan ng isang family heirloom na pulseras. Nagsimula na naman si Wenli at sinabihan niya si Buyuan na pinilit niya si Wuchen na magpakasal kaya dahan-dahang hinalikan siya ni Wuchen para pigilan ang chismis. Pagkatapos ng kasal, may wedding night scene. Kailangan ni Buyuan na tapusin ang kontrata ngayon. Nagbigay ng kondisyon si Wuchen na pagkatapos nila, kailangan siyang umalis at huwag na siyang manatili doon at pagkatapos ay nagkaroon sila ng isang napakagandang gabi. Sinabi siya ni Wuchen na sabihin sa kanya kapag tapos na ang kontrata. Ipinagyayabang ni Buyuan kay Fei-Fei. Ngunit nakita ni Fei-Fei na parang malungkot siya. Hindi rin alam ni Buyuan, matagal na siyang hindi bumibisita sa kumpanya, kaya inimbitahan niya si Fei-Fei na samahan siya para ayusin ang trabaho. Samantala, pumunta si Wuchen para hanapin si Tangzi para tanungin kung bakit sila naghilay ni Buyuan. Ayaw magsalita Tangzi, pero dahil patuloy siyang nagtatanong, sinagot niya na si Buyuan kanyang ng pag-ibig at tutol ang kanilang pamilya, kaya sila walay. Tinanong ulit ni Wuchen kung bakit tutol ang pamilya at bakit pa rin sila nagmahal sa ikiisa. Paulit-ulit na nagtanong si Wuchen at naramdaman niya ang kakatiwalaan si Tangzi para alagaan si Buyuan, kaya sulit ang suntok. Nang gabing iyon, pauwi si Buyuan nang biglang dinakip siya ng matangkad at maitim na lalaki. Mabuti na lang at mayroon siyang panlaban sa sarili, kaya ayos lang siya. Sa sandaling iyon, dumating si Wuchen at nakita niya ang matangkad na lalaki na mabilis na tumatakbo palayo. Natakot si Buyuan at tumakbo para yakapin siya. Pagkatapos ng ilang sandali, kumalma siya. Sinabihan siya ni Wuchen na sumakay sa sasakyan para ihatid siya, pero tumanggi siya. Sinundan niya siya hanggang sa makapasok siya sa bahay, at pagkatapos ay bumalik siya sa lugar para hanapin si Jingyang at harapin ang kanyang mga tauhan. Hinila niya si Jingyang palabas ng kotse at sinabihan siya na hindi siya nagpapatalo at hindi siya nakikipagtulungan, kaya huwag niyang isali si Buyuan. Hindi maganda na isali ang mga babae sa usapan ng mga lalaki at sinabi rin niya na si Jingyang ang dahilan kung bakit siya naban sa kompetisyon noon. Ngayon, inaanyayahan na naman siya nitong lumaban. Hindi porket may pera, pwede nang gawin ang lahat. Nais pa rin ni Jingyang na makipagkompetensya si Wuchen para sa kanya. Kung hindi siya mabilis magsalita, nadagdagan pa sana si Wuchen ng ilang hampas. Bumalik siya sa bahay at tinanong si Buyuan kung kailan siya aalis, ngunit hindi siya sumagot at sa halip ay nagtanong. Siya ba ang ginamit ang sarili niya para kutin siya kanina? Mayroon ba siyang problema at gusto niyang protektahan siya, kaya nagmamali siyang kanselahin ang kontrata? Ibinago ni Wuchen ang usapan at sinabi sa kanya na matulog na lang at wag na siyang tanungin pa. Pagkatapos, siya para hanapin si Jingyang para ayusin ang problema ng isang beses. Alam niyang duwag ito kaya nagmaneho siya ng mabilis patungo sa baybayin at tinakot si Jingyang hanggang sa sumigaw ito at tinawag siyang kuya. Nang marinig iyon, biglang preno si Wuchen at galit na nagtanong kung bakit siya tinawag ng ganoon. Sinabi ni Jingyang na gamitin niya ang kanyang utak. Pareho silang Bu ang apelyido ng asawa niya at siya, kaya natural na si Buyuan ang panganay na anak na babae ng pamilya Bu, wala nang iba pa. Matapos marinig iyon, ganap na nabigla si Wuchen at hindi ito matanggap. Namutla si Wuchen at bumaba sa kotse at binugbog siya ng mga tauhan ng halos bayaw niya. Sinabi Jingyang na hindi siya maaaring hindi makipaglaban at hindi siya dapat manalo, dapat siyang matalo sa mga mandirigma na nakasuot ng pula. Pagkatapos sabihin iyon, sumugod ang mga tauhan, ngunit mabilis na natalo ni Wuchen. Nagpatuloy si Jingyang na sabihin na matagal nang pinalaya sa bahay si Buyuan. Kung hindi ka susunod, malalagay sa panganib ang mag-ina, ang pamilya Bu ay seryoso sa kanilang sinasabi. Kinagabihan, bumalik si Wuchen sa bahay, pakiramdam na parang horno sa init. Nagtimpla si Buyuan ng tsaa para sa kanya upang uminit, ngunit itinapon niya ito at nabasag. Inilabas ni Wuchen ang isang itim na card na naglalaman ng lahat ng utang niyang pera. Inihagis ito kay Buyuan at pinaalis siya. Labis na nasaktan si Buyuan at pumasok sa kanyang silid. Kinaumagahan, hinanap ni Wuchen ang kanyang tauhan, binigyan siya ng pera at pinasalamatan siya sa pag-aalaga sa kanyang ina at kay Buyuan. Kinabukasan, makikipaglaban siya kay Leizen, isang matinding mandirigma na dating nagpadala ng 2 tao sa kanilang kamatayan sa ring. Nag-alala ang kanyang tauhan dahil hindi pa gumagaling ang kanyang sugat at tiyak na matata siya kung haharapin niya ito. Sa oras na ito, ibinalik ni Buyuan ang kwintas sa mesa at umalis na sa bahay. Pagdating niya sa apartment niya, ipinakita ni Fei-Fei sa kanya ang balita at nalaman niyang nakikipaglaban si Wuchen kay Zhending na muling lumabas pagkatapos ng 6 na taong pagtatago. Kung matalo siya sa laban na ito, tapos na ang karera ni Wuchen sa boxing. Kaagad pagkita si Buyuan kay Jingyang dahil nahulaan niyang siya ang nakot kay Wuchen. Dahan-dahan niyang sinabi sa kanyang minamahal na kapatid na si Shen ay nasa kontrata lang at walang emosyon sa pagitan nila, kaya walang saysay na gamitin siya para maghiganti sa kanya.
Siyempre, hindi niwala si Nyang dahil alam niya sa kilos ni Bushen na mahalaga siya sa kanya. Handa siyang protektahan siya sa lahat ng gastos, at kahit alam niyang mula siya sa pamilya Bu, umakyat pa rin siya sa ring para makipaglaban. Ang layunin ni Nyang ay gawing walang lakas si Bushen sa sahig pagkatapos ng laban dahil si Buan pa rin ang kahinaan niya. Pagkatapos ng laban na ito, kikita malaki ang Hongfu at hindi siya palalayasin ng kanyang ama sa bahay. Nagsimula na ang laban at abala na ang dalawang mandirigma sa pag-atake. Nagmamadaling tumakbo si Buyuan sa arena nang tumawag si Tang Zhai at sinabing buntis siya. Hindi mo na kailangang manatili sa tabi ni Bushen. Nagpasalamat si Buyuan kay Tang Zhai sa balita, ngunit sinabi niyang hindi niya iiwan si Bushen. Sa totoo lang, nagsinungaling lang si Tang Zhai tungkol sa resulta, hindi siya buntis at nawalan na siya ng pag-asa na magkakabalikan pa sila. Tumakbo si Buyuan sa arena, mabilis na lumapit at nakita niyang nakahiga sa sahig si Bushen matapos siyang bugbugin ni Zending. Inabot ni Buyuan ang kanyang kamay at pilit din na inabot ni Bushen ang kanyang kamay. Nang gabing iyon, iuwi ni Buyuan si Bushen at tinulungan siyang lagyan ng gamot. Tinanong niya kung pinagbintangan siya 6 na taon na ang nakakaraan. Kahit na sikat siyang king ng boxing, at marami na ang nakalipas na nawala ang kanyang kapangyarihan, tinakot, hindi pa rin siya benta ng laban. Dahil sa ginawa niyang ito, naniwala si Buyuan na biktima siya ng paninira. Kaya ano ang dahilan kung bakit napasuko ang dating maluwalhating si Bushen? Alam ni Buyuan na ang peklat sa kanyang katawan ay dahil nagkaroon siya ng gulo sa pamilya Bu dahil sa insidente ng pagbebenta ng laban at utusan siya ng kanyang ama na saktan. Gustong malaman ni Shen kung nagpunta siya sa arena dahil nag-aalala siya para sa kanya. Ngunit bago pa niya marig ang sagot, napagod siya at nakatulog. Patuloy na sinisisi ni Buyuan si Bushen kung bakit napakalaki ng sakripisyo niya para sa kanya. Nakatulog si Bushen hanggang umaga at nagising sa sigaw ni Buyuan. Inakala niyang may nangyari sa kanya, pero pala ay huli niya ang manok sa bakuran para lutuin ng sabaw para sa kanya. Nang makita niya kung gaano siya kahirap na hinahabol ang manok, naawa si Bushen at nagmakaawa siyang huwag siyang iwan. Sinabi niya na kahit saan siya pumunta, babalik siya para sa kanya. Kaya nagbati na silang dalawa at muntik na silang maghalikan, pero nahiya si Buyuan kaya mabilis siyang naghuli ng manok. Habang kumakain sila, nakita nila sa isang artikulo na si Bushen ay isang nabigong king ng boxing. Sinubukan niyang magkunwari na ayos lang siya, masayang kumain, at nag-alok na siya na ang maghugas ng pinggan. Pagsapit ng hapon, pumunta si Bushen sa dalampasigan para mangisda. Umuulan at hindi siya sinasagot ni Buyuan sa tawag niya, kaya natakot siyang baka may masamang mangyari sa kanya at hinanap siya. Nang umalis siya, dumating si Bushen sa bahay, at nang hindi niya ito makita, inakala niyang iniwan na siya nito. Buti na lang at nakita niya si Buyuan na bumalik sa pinto. Hinanap siya ni Buyuan sa labas at hindi niya ito makita. Palan tumalo na siya sa dagat para kainin ng isda, nang dahilan walang tigil niyang pag-iyak. Natatawang sabi ni Bushen na hindi siya tatalon dahil kailangan pa niyang bumalik at makasama siya hanggang sa tumanda sila. Nang makita niyang nasugatan ang paa niya, binuhat siya ni Bushen pauwi at dahan-dahang nilagyan ng gamot. Pagkatapos, tinulungan niya siyang tuyuin ang buhok niya na napakaingat at malumanay. Gusto ni Buyuan na ulitin niya ang sinabi niya kanina na gusto niya siyang makasama at syempre, pumayag si Buyuan. Nagiging romantiko na sila nang biglang umulan ng malakas at kumidlat ng malakas. Naghigaan sila sa kama habang may mga lalagyan na nangungulekta ng tubig mula sa tumutulo na bubong. Alam ni Bushen na takot siya sa kulog, kaya sinamantala niya ang pagkakataon at hinalikan siya. Sinabi ni Buyuan na buntis siya, na labis na ikinatuwa ni Bushen. Natatakot si Buyuan malalaman ni Bushen na ang bata ay para itasiksiyang. Hindi niya ito tanggapi at natakot din siyang mabigla si Bushen kung malalaman niya kanyang pagkatao. Sa isa pang pangyayari, nakita ni Buyuan na nawawala ang balita call kay Bushen na ikinagalit ni Nyang. Nalaman din ni matandang Bu plano ng kanyang anak na gamitin si Bushen. Pagkatapos siyang pagalitan ng kanyang ama, lalo pang kinasoklaman ni Jingyang si Buyuan, iniisip na mas mahusay si Buyuan kaya siya paborito ng kanilang ama. Kahit na pinalaya siya sa bahay, sinusuportahan pa rin siya ng kanyang ama at binura pa ni Buyuan ang mga hot search na nagpapahirap sa kanya na kumita ng pera, kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na isama rin siya. Pagsapit ng hapon, pauwi na si Bushen at Buyuan mula sa pamimili ng palibutan sila ng mga reporter. Tinatanong nila kung siya ba ang nagbenta sa kanyang asawa 6 na taon na ang nakakaraan at nabi kay Bushen na magbenta ng laban para kumita ng pera para sa Hongfu. Sinubukan ni Buyuan na magpaliwanag, ngunit pinigilan siya ni Bushen at siya ang sumagot mga reporter para sa kanya. Inilipat ng mga reporter ang kanilang tanong para pahirapan si Bushen at hindi siya makapagsalita. Agad na humiling si Buyuan sa kanila na magbigay ng babala kay Jingyang. Nakita ng ina ni Bushen na nahihirapan ang kanyang anak at manugang, kaya tinanong niya si Wenli. Sinabi sa kanya ni Wenli na si Buyuan ang may-ari ng Hongfu, na ikinabigla ng ina ni Bushen at hindi siya makapagsalita. Nagmamadaling kumuha ng gamot si Wenli at aksidenteng nakita ang kontrata ng kasal ni Buyuan at Bushen, kaya kinunan niya ito ng litrato. Pagdating pa lang ng mag-asawa sa bahay, natatakot si Buyuan na hindi siya tatanggapin ng kanyang biyenan. At nang makita nga sila, agad na pinagalitan ng ina si Bushen, hindi pa ba sapat na sinira ng Hongfu? Bakit mo pa dinala ang anak na babae nila rito para maging asawa mo? Kahit na anong paliwanag ni Bushen, hindi siya pinakinggan ng kanyang ina at dagdag pa ng kanyang tiyahin. Bago pa maresolba ang problema, kumalat na ang balita tungkol sa kontrata ng kasal nila ni Bushen. Lalo pang nagalit ang kanyang biyenan kay Buyuan, patuloy siyang sinisisi na ginagamit sila at ginagawa silang katatawanan. Sinabi ni Bushen sa kanyang ina na
totoong ang nagsimula ang relasyon nila sa isang kontrata. Ngunit ngayon ay mahal na nila ang isa't isa at buntis na si Buyuan. Pagkatapos niyang magsalita, ibinigay ng kanyang ina ang ultrasound at hindi maintindihan ni Buyuan kung bakit walang resulta ng pagbubuntis. Sabi ni Wenli na pinulot lang niya sa daan at pinagbintangan si Buyuan na nagpapanggap na buntis para manatili sa tabi ni Bushen. Pinalayas ng kanyang biyenan si Buyuan na labis na nabigla sa nangyari sa bata, kaya humingi siya ng tawad sa kanyang biyenan at umalis. Nagmadaling sumunod si Bushen, ngunit biglang nawalan ng malay ang kanyang ina, kaya bumalik siya para tulungan siya. Paglabas ni Buyuan, pinalibutan siya ng mga reporter at tumakbo din palabas ang kanyang tiyahin. Sinisigawan siya at tinuk siya hanggang sa bumagsak siya. Pagkatapos, tumakbo si Tangzhai para tulungan siya, ngunit hindi niya ito hinayaan at umalis lang siya. Sa loob ng bahay, alam ni Bushen na nagpapanggap lang ang kanyang ina na may sakit para lokohin siya, ngunit hindi niya ito inilantad. Nag-text si Buyuan na manatili na lang siya sa bahay at alagaan ang kanyang ina at siya na mismo ang mag-imbestiga lahat para bigyan ang kanyang ina ng malinaw na paliwanag. Patuloy na sumunod at nagsalita si Wenli, ngunit alam ni Bushen sino ang kuha ng litrato ng kontrata at kung sino ang nag-udyok sa kanyang ina na magpanggap ng sakit. Nagmadaling humingi ng tawad si Wenli at sinabing ginawa niya ang lahat para sa mag-ina at ayaw niyang maloko sila ni Buyuan. Dahan-dahan niyang sinabihan si Wenli na huwag na silang guluhin ng kanyang ina at umalis. Sa panig ni Buyuan, patuloy na sinusunod ang Tangzhai, kaya nilinaw niya tungkol sa ultrasound niya. Dapat ay nasa ospital yun, ngunit napunta ito sa kamay Wenli. Inamin ni Tangzhai na siya may kagagawan at ginawa niya iyo para sa kanya. Nilinaw ni Buyuan na hindi sila para sa isa't isa at kahit anong gawin niya, hindi na sila magkakabalikan. Pagkasabi nito, umalis si Buyuan, ngunit di sumuko si Tangzhai at gusto pa rin niyang humanap paraan para makuha pabalik. Sa loob ng maraming taon, patuloy na nangongolekta si Bushen ng ebidensya ng mga masasamang gawain ni Jingyang. Ngunit kung ilalabas ang mga ebidensyang ito, mawala ang lahat ng kanyang pag-asa. Gayunpaman, para iligtas si Buyuan, handa si Bushen na isakripisyo ang lahat at ibinigay ang lahat ng ebidensya sa isang reporter para mailathala niya ang artikulo para sa kanya. Sa panig naman ni Buyuan, muli niyang binubuksan ang kaso ni Bushen, tinitingnan kung mayroon bang kahina-hinalang detalye. Naalala niya na noong taon na iyon, pagkatapos makuha ni Bushen ang sinturon, agad siyang dinala para magpa-drug test. Binigyan siya ng kanyang coach ng isang bote ng tubig. Pagkatapos niyang inumin ito, sinabi sa kanya sira ang unang sample, kaya kailangan siyang kumuha ng isa pa, at nang makuha ang resulta, nagpositibo siya. Ang coach ay kasabwat ni Jingyang, kaya kailangan niyang paaminin siya, at tiyak na mayroon siyang butas sa kanyang kwento. Gaano man ito kahirap, kailangan ni Buyuan na linisin ang pangalan ni Bushen. Hindi niya hahayaang masira ang kanyang karera. Hinanila ni Fei ang coach buong maghapon pero wala silang nakita. Kinaumagahan, ang artikulo na ipinapublish ni Bushen ay nagpabago sa opinyon ng publiko at si Jingyang ngayon ang pinag-uusap at sinasabi na si Buyuan ay ginamit lang. Salamat sa balitang ito, nakaisip si Buyuan ng paraan para makuha ang impormasyon mula sa coach. Agad siyang nagdalang isang malta na puno ng pera para hanapin siya, manipulahin ang kaisipan, at sinabi sa kanya na hanapin ang orihin na result ng test ni Bushen. Sa simula, tumanggi ang coach makipagtulungan, ngunit pagkatapos marinig ni Buyuan na nakunan ng kanyang dashcam ang pagpasok niya sa sasakyan, natakot siya baka pagdudahan na ni Jingyang na nakikipagtulungan siya sa kanya. Dagdag pa rito, ang alok na pera niya ay 11 beses na mas malaki kaysa sa ibinigay ni Jingyang sa kanya. Hindi na makatanggi ang coach dahil sa dami ng pressure. Nang makuha ang resulta ng test, tuluyan ng nalinis ang pangalan ni Bushen sa issue ng pagbebenta ng laban. Susubukang tawagan ni Buyuan si Bushen para ibalita ang magandang balita nang biglang may dumating na grupo ng mga lalaki para dalhin siya sa kanyang pasaway na kapatid. Sa tamang oras, dumating si Bushen at madali siyang iniligtas ng hindi kinakailangang makipag-away. Pagkatapos nito, nagmamadali silang magsimulang mag-usap tungkol sa negosyo. Masaya ang mag-asawa, ngunit si Jingyang ay nagkaproblema sa mga reporter pagkatapos nilang linawin ang sitwasyon. Nakita ni Buyuan ang galit na mukha ng kanyang kapatid at natuwa siya. Humarap siya kay Bushen at tinanong kung bakit niya inilabas ang ebidensya. Kung hindi niya nahanap ang test result sa oras, hindi na sana napatunayan ang kanyang pagiging inosente. Hindi nag-isip ng malalim si Bushen, ang nasa isip niya lang ay kailangan niyang protektahan si Buyuan. Nagsisimula na sanang maging romantiko ang asawa nang biglang dumating si Fei kasama ang dalawang bata. Nakita niya kung gaano kasaya ang tatay kasama ang mga anak, kaya tinanong niya ang kaibigan niya kung kailan niya sasabihin kay Bushen ang tungkol sa dalawang bata. Gusto ni Buyuan na maayos muna ang relasyon nila ng ani Bushen dahil ayaw niyang pagdudahan din ng mga ito ang mga bata. Samantala, pinagalitan ng husto si Jingyang ang kanyang ama, ngunit iginigit pa rin niya na sina Buyuan at Bushen ang may kasalanan at wala siyang ginawang mali. Nalaman din ng ama na si Jingyang ang naglagay ng droga, kina Buyuan at Bushen 6 na taon na ang nakakaraan. Nang malaman niya ang katotohanan, nagsisi siya sa pagpapaalis niya sa kanyang anak na babae. Ang anak niyang si Jingyang ay malapit ng mahuli dahil nahuli na ang coach. Nagmakaawa si Jingyang sa kanyang ama na iligtas siya at ibinigay ng kanyang ama ang itim na card at sinabi sa kanya na umalis at magtago. Para sa kanya, ang interes ng Hongfu ang pinakamahalaga at hindi maaaring mayroon sa kumpanya ang isang taong may criminal record. Sa isa pang pangyayari, nakita ng ina ni Bushen ang balitang naglilinis ng pangalan ni Bushen. Personal na humingi ng tawad ang ama ni Buyuan kay Bushen para sa mga problema na dulot ng kanyang anak at handa siyang bayaran ang lahat ng pinsala. Ngunit, natuklasan ng ina ni Bushen na ang ama ni Buyuan ang taong binigyan ng kanyang asawa ng lahat ng pera nila noon para iligtas ang kumpanya niya.
Pagkatapos nito, biglang sisak ng daang empleyado ng ama ni Buyo ang kanyang awa, naging sanyang kanyang pamatay. Hindi malilimutan ang pagkamuhi na ito. Pagkaraan, bumalik si Buyuan ama si Bushen at sinubukang magpaliwanag, ngunit tinulak siya ng kanyang biyenan at siya ay nabuwal. Hindi pa siya nakapagsalita nang bumalik ang kanyang dating sakit, kaya dinala siya sa ospital para sa operasyon. Sinabi ng doktor na nasa kritikal na kondisyon siya at tanging si Ikigo lang ang makakagawa ng operasyon. Ang problema ay nagretiro na si Ikigo at hindi na siya nagpapakita. Lumapit si Tangzai kay Buyuan para kausapin siya at sinabi niya na mayroong taong nakakaalam kung nasaan si Ikigo, ang kanyang ama. Pero pagkatapos ng lahat ng drama, tumakas na si Jingyang, kaya natatakot siya na hindi siya tutulungan ng kanyang ama, pero gusto pa rin niyang subukan. Narinig ni Wenli ang buong usapan nilang dalawa mula sa likod ng sulok. Nagmamadaling umuwi si Buyuan para hanapin ang kanyang ama, ngunit walang nagbukas ng pinto. Lumalabas na tinawagan na ni Tangzai ang ama ni Buyuan, at si Ichigo ay guro ni Tangzai. Natatakot si Tangzai na hindi tatanggapin ni Buyuan ang tulong niya kung sasabihin niya, kaya tinawagan muna niya ang ama ni Buyuan para irekomenda siya. Ito ay para magbigay ng pagkakataon sa mag-ama na magkabati. Gusto ni Tangzai na tulungan siya ng ama ni Buyuan na makasama si Buyuan at pigilan siyang makasama si Bushen. Sinabi rin ni Tangzai sa matandang Bo na si Bushen ang ama ng dalawang bata na gusto niyang protektahan, kaya sumang-ayon siyang umalis sa bahay. Sa labas, lumabas ang madrasta ni Buyan para buksan ang pinto at paalisin siya, ngunit determinado siyang tumakbo sa loob para hanapin ang kanyang ama. Pansamantalang umiwas si Tangzai at pagkarating ni Buyan, diretso siyang pumasok sa pangunahing punto. Ang madrasta ay tumayo sa tabi niya at sinabi na sinira niya ang grupo at nagdulot ng pagtaka sa kanyang anak. Nagbigay ang matandang Bo ng dalawang kondisyon. Una, kailangan niyang ibigay ang kanyang shares para makabawi sa pagkawala ng grupo. Bago pa man masabi ang pangalawang kondisyon, kaagad na sumang-ayon si Buyan na bibigyan niya siya ng 5% ng kanyang sariling kumpanya na itinayo niya mula sa wala. Ang perang nawala ay maaaring kitain muli, basta mailigtas ang ina ni Bushen, gagawin niya ang lahat. Hindi na nagsalita pa si matandang Bo at ipinag-utos na paalisin si Buyan sa bahay. Kaya naglakbay siya sa kalagitnaan ng maulan na gabi. Alam ni matandang Bo na matigas ang ulo ng kanyang anak mula pa noon, kaya pumayag siya kay Tangzai. Dahil dito, dumating si Dr. Go sa ospital para magsagawa ng operasyon. Ngunit lahat ng kredito ay kinuha ni Wenli. Sinabi niya kay Bushen na siya mismo ang nakahanap kay Dr. Go at hindi siya nagsisinungaling. Napakatagumpay ng operasyon at sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Bushen. Sa kabilang banda, si Buyan na nabasa sa ulan at lagnat ay dinala ni Tangzai sa bahay. Paulit-ulit na tinawag ni Fei si Bushen, ngunit hindi niya sinasagot ang tawag, kaya binulyawan niya ito. Nang matanggap ang mensahe, tumak si Bushen, nakita niya si Tangzai na nagbukas ng pinto at lalo siyang nagalit at pumasok sa loob para hanapin si Buyan. Nang makita si Fei, niyaya niya si Tangzai na umuwi muna para bigyan ng espasyo ang dalawang magkasintahan. Ipinagkatiwala si Buyan sa kanya para alagaan at tumakbo si Bushen sa kusina para magluto ng sinigang. Sa pag-aalaga sa kanya buong gabi, napagod siya at nagplano na matulog saglit ng kadalas ng mensahe, nagising na ang kanyang ina sa ospital. Sumulat si Bushen ng isang tala para kay Buyan tumakbo doon. Sinabi ng kanyang ina na dapat niyang gantihan si Wenli at gusto niya na maging manugang niya ito. Niyaya ni Bushen si Wenli sa labas para mag-usap at sinabi niya kung gaano nahirapan sa pagtakbo sa ulan at hangin noong nakaraang gabi para hanapin si Chairman Go. Walang nagawa si Buyan at bigla na lang nawala. Sinigawan siya ni Bushen at hindi siya pinapayagang ikumpara kay Buyan. Magbabayad siya sa pamamagitan ng pasasalamat, ngunit hindi niya maibibigay ang damdamin na gusto nito. Sa kabila ng pagtanggi ni Bushen, nagpumilit pa rin si Wenli na sundan si Buyan na nakita niya at kinamuhian. Mabilis na tumakbo si Bushen sa kanya. Tinawag siyang asawa ko at asawa ko. Nang marinig niya na naimbitahan ni Wenli si Chairman Go, nagulat si Buyan. Sinulsol ni Wenli si Buyan, bakit kakalmado nang makita mong may ibang babaeng malapit sa asawa mo? O dahil wala kang nararamdaman para kay Bushen? Dahan-dahang sumagot si Buyan, ang mga modernong babae ay hindi natatakot sa mga laro ng mga mistresses. Tinawag ng ina ni Bushen si Bushen at gusto niyang pumasok sila ni Ben sa loob. Ngunit manggi siya dahil natatakot siyang magalit ito at saktan ang kanyang sarili. Pagkapasok ni Bushen sa silid, tinanong ni Buyan kung anong uri ng bayaran ang gusto ni Wenli. Sinabi ng babae kay Buyan na dapat siyang umatras dahil hindi lanman papayagan ng ina ni Bushen na magkasama sila. Tanging siya lang ang maaaring umupo sa posisyong iyon at pagkatapos niyang magsalita, bumalik si Wenli sa silid ng pasyente na may pagmamalaki. Bumalik si Buyan sa bahay at nakita ang kanyang ama na naghihintay sa silid. Dumating siya para hilingin ang kanyang kabayaran dahil siya ang nag-imbita kay Chairman Go kahapon at ngayon lang nalaman ni Buyan na nagsisinungaling si Wenli. Ipinakumpir niya sa isang tao na ang kanyang ama taga ang nagbita at hindi mabahong berding sa Dinala na rin ni Matandang Bo ang mga dokumento ng paglilipat at kailangang i-merge ang kanyang kumpanya sa Hong Fox. Hayaan siyang maging direktor sa negosyo. Ang grupo ay ang pangarap niya at ng ina ni Buyan, kaya kapag ipinasa niya ito sa kanya, magiging panatag na ang kanyang loob. Bukod pa rito, matanda na siya at kailangan ni Buyan na bumalik. May isang sorpresa na si Wenli ay nagtatrabaho sa Hong Fox Group. Narinig niyang pinag-uusapan ng lahat na bangkarote si Buyan dahil sa kanyang ama, ang kumpanya ay binubuwag at puno ng utang. Nagalak siya at naisip na ngayon na wala na si Buyan, wala na siyang paraan para makasama si Bushen. Habang siya ay nagagalak, nakita
Nakita niya si Buyan sa lobby at sinampal siya nito na nagpahanga sa kanya. Hindi naintindihan ni Wenli bakit siya sinampal, ngunit hindi niya maaring palampasin ang pagkakataon na hiyain si Buyan sa harap ng mga katrabaho, kaya nilait niya ito. Pumunta ka ba rito para lumuhod at magmakaawa kay matandang Bo na patawarin ka? Nagkunwari pa siyang payuhan si Buyan na ngayon na wala na siyang kapangyarihan, wag na siyang panggap na boss ng Bo Group at gusto niya itong paalisin dahil sa isang dang na napakamahal sa kanya. Tinawag ni Wenli ang mga security guard para paalisin siya at tinawag pa si Dang para suportahan siya. Nagpatuloy itong patay ang tawag. Nang makitang hindi makatawag si Wenli, tinulungan siya ni Buyan na tawagin si Dang at sinabing kailangan niyang pumunta sa kanyang kinaroroonan kaagad dahil may gustong magpaas sa kanya. Akala ni Wenli ay nagpapanggap lang siya at ipinagmamalaki niya pa ang sarili hanggang sa makita niya si Dang na nakayuko at patuloy na tinatawag si Buyan na boss. Magalang ngunit tahimik, hindi naglakas loob na malita. Hinarap ni Dang si Wenli at sinigawan ito. Sinabi sa kanya si Buyan ang administrative director na inimbitahan ng chairman. Agad na yumuko ang ibang tao sa 70 degrees at isinantabi ang issue. Tinanong ni Buyan si Dang kung ang pag-imbita kay Dr. Go ay sa utos ng kanyang ama o kay Wenli. Mabilis siyang sumagot na sila ni Wenli ay walang kakayahan na tumawag sa ganoong karangalan na bisita. Ang chairman ang nag-utos na ayusin ito at sinunod niya lang utos, habang si Wenli ay nagmakaawa na papayagan siyang sumalubong sa bisita. Dahan-dahang pinapaalalahanan ni Buyan ang green tea na manatili sa kanyang lugar at huwag magpanggap. Kahit na maghukay pa si Wenli ng 30 butas, hindi niya alam kung saan itatago ang kanyang mukha. Sa eksaktong sandaling iyon, ang balita tungkol sa nobyo ni Buyan ay inilabas sa publiko at ito ay si Tangzhai. Agad na kinuha ni Wenli ang screenshot at ipinadala sa ina ni Wushen. Ipinabasa niya ito kay Wushen na nagsabing gusto niyang marinig ito mismo mula kay Buyan o hindi siya maniniwala. Samantala, pumunta si Buyan para hanapin ang kanyang ama at magtanong at ngayon lang niya nalaman na ang pangalawang kondisyon ay ang kasal. Ipinaliwanag ni matandang Bo na ang Tang Group ay isang malaking korporasyon na maaaring punan ang mga pagkalugi ng Hong Fox at ang sitwasyon ni Tangzhai ay mas mahusay kaysa kay Wushen. Binantaan ni matandang Bo na kahit na nakalabas na sa ospital ang ina ni Wushen, kailangan pa rin niya ng paggamot. Kung ayaw niyang kausapin niya si Dr. Go, dapat siyang maging masunurin at sundin ang mga plano. Naintindihan ni Buyan na gusto ng kanyang ama na bumalik para sa kapakinabangan ng negosyo. Nakita niyang matigas pa rin ang kanyang ulo, kaya nagbanta si matandang Bo na babaliin niya ang isang braso ni Wushen para hindi na siya makapagboksing. Ihinto rin ang paggamot ng kanyang ina kung hindi siya papayag na magpakasal kay Tangzhai. Nakilala ni Buyan si Tangzhai sa labas at patuloy siyang pinayuhan na talikuran si Wushen. Malapit na siyang lumipat para manirahan kasama niya bilang kanyang fiance. Pinayuhan ni Buyan si Tangzhai na huwag masyadong mangarap kung lilipat man siya sa bahay. Ito ay para kay Wushen at hindi dahil sa pakikipag-asawa sa kanya. Umalis si Buyan at sa labas ay napaligiran siya ng mga reporter. Kararating lang ni Wushen para protektahan ang kanyang pamilya. Umalis na Buyan at inamin na lang na totoo ang balita tungkol sa kasal. Isang grupo ng mga reporter ang pumalibot kay Wushen at dinala siya para makilala si matandang Bo. Alam niya na si Wushen nagtapos bersidad at may kakayahang mahalaan ang isang kumpanya. Basta't iiwanan ni Wushen si Buyan, magbubukas siya ng negosyo para sa kanya na sapat para suportahan ang kanyang ina. Nang marinig niya ang sinabi ng matandang lalaki, nalaman ni Wushen na pinalayas siya sa bahay 6 na taon na ang nakakaraan dahil sa kanya. Nakipagpalit din siya sa kanyang sariling kumpanya para makuha si Chairman Go at lumuhod pa sa ulan buong gabi para magmakaawa. Sinabi ni matandang Bo kay Wushen na huwag maging sentimental dahil ginawa lang ni Buyan ang lahat para bayaran ang mga pinsala na nagawa nila sa kanya at sa kanyang ina. Umalis si Wushen sa masamang kalooban at si Wenli na naghihintay sa kotse ay lumundag sa kanyang tabi at sinabi na may bagong tintahan si Buyan. Tinanong lang niya kung si Dr. Go ay inanyayahan niya para makita kung magsasalita siya ng totoo o magpapatuloy sa pagsisinungaling. Dahan-dahan niyang pinaalalahanan si Wenli na kung ayaw niyang malaman ng iba, lalo na ang kanyang ina, na nagsisinungaling siya, dapat siyang maging matalino at huwag magsalita ng masama tungkol kay Buyan. Pagkatapos niyang magsalita, pinarurot niya ang kotse at pumunta sa bahay para hanapin si Buyan. Pakinggan muna ang kanyang paliwanag. Naalala ni Buyan ang mga banta ng kanyang ama at pinili niyang maging malamig at sinabi sa kanya na engage siya kay Tangzhai. Sa hinaharap, hindi na magiging tayo at dapat na silang magkahiwalay. Ayaw maniwala ni Wushen kaya hinila niya si Buyan at hinalikan ito. Ngunit nang makita niya itong umiiyak, huminto siya. Sinabi ni Buyan na pagod na siya, ayaw nang magpatuloy, ayaw niyang lumaki ang mga bata sa ganitong sitwasyon. Matutulungan siya ni Tangzhai na punan ang mga pagkalugi. Ibibigay niya sa kanya ang lahat, samantalang siya ay hindi. Lubos na nasaktan si Wushen sa narinig at naramdaman niyang hindi siya karapat-dapat at hindi niya siya maprotektahan. Tumakbo si Buyan papasok sa elevator, pinipigilan ang sarili. Ngunit nang sumara ang elevator, hindi niya napigil ang kanyang luha at umiyak. Kaya naghiwalay na ang magkasintahan at tumayo si Wushen sa harap ng elevator ng matagal bago siya bumalik. Sa isa pang eksena, ayaw na ng ina ni Wushen na manatili sa bahay na binili ni Buyan, kaya hiniling niya kay Tia at Wenli na ilipat ang kanilang mga gamit pabalik sa bangka para manirahan. Natagpuan ni Wenli ang isang lanang ama ni Wushen, matandang Bo, at narinig niya kay ba na magkasama silang kasamahan, ngunit sinaktan ng matandang Bo ang ama ni Wushen kaya namatay ito. Sa kanyang pagiging green tea, nag-isip si Wenli ng isang bagong paraan para balikan siya ni Wushen. Naghintay si Wushen sa ibaba ng bahay ni Buyan buong gabi, hindi nagkasloob na umakyat o umuwi. Hanggang sa nag-text Wenli na may emergency sa bahay, saka lang siya umalis. Bumaba si Buyan, ngunit hindi sila nagta. Nang makarating si Wushen sa bahay, nakita niyang impake na ang gamit ng kanyang ina at sinadya Wenli na ibagsak ang larawan.
Ang larawang ito ay sinadyang itinago ni Bushen para hindi mahanap ng kanyang ina ang taong nanakit sa kanyang mga magulang. Ayaw niyang banggitin ang nakaraan, ngunit malakas na sinabi ni Wen Li na ang tao sa larawan ay ang ama ni Buyan. Nagdagdag pa ng gasolina sa apoy, naintindihan ni Bushen kung bakit labis tumutol ang kanyang ina na makasama si Buyan. Kinuha niya ang larawan at pumunta para hanapin si Matandang Bo at hiningi na makilala siya para malaman ang buong katotohanan. Nang makita ang larawan, nalaman ni Matandang Bo na si Bushen ay ang anak ng kanyang dating kamahan. Gayunpaman, gusto niyang kumpirmahin ito at hiniling kay Bushen na hayaan siyang magsiyasa. Bumaba siya sa bahay para maghintay at bumalik ang mga nakaraang alaala dahil mula pa noong bata siya, lagi siyang inaasar ng kanyang mga kaibigan dahil wala siyang ama. Ang buhay ng mag-ina ay hindi naging madali nang magkaroon siya ng kaunting katanyagan bilang boksingero, nasira ito ng bugro. Ngayon ay natuklasan na ang kanyang ama ay namatay din dahil sa bugro. Natuklasan ni Matandang Bo na si Bushen ay tunay ngang anak ng kanyang dating kasamahan. Bukod pa rito, ang impormasyong nahanap niya tungkol kay Bushen ay dumaan sa kamay ni Tangzhai, kaya hindi niya alam kung sino ang ama ni Bushen. Sa kabilang banda, nakita ni Buyan si Bushen sa loob ng kanyang bahay at pinapaalis siya. Walang sinabi si Bushen o nag-abalang magpaliwanag at umalis na lang. Kinaumagahan, tinawag ni Matandang Bo ang isang abogado dahil gusto niyang ilipat ang ilang bahagi ng Hong Fok kay Bushen bilang paghingi ng tawad. Narinig ni Tangzhai sa labas na gusto ni Matandang Bo na wakasan ang kanilang engagement sa Tang Group. Pinayuhan siya ng abogado na mag-isip-isip dahil ang paggawa nito ay lalabag sa kontrata at magdudulot ng malaking kahihinatnan. Alam ito ni Matandang Bo, ngunit may utang siya kay Bushen na kailangan niyang bayaran. Pagkatapos niyang pumirma, dumating si Tangzhai at gustong magpaliwanag sa lahat at pinayuhan niya itong talikuran si Buyan, ngunit matigas ang ulo ng binata. Naglagay siya ng isang bagay sa inumin ni Matandang Bo at pinainom ito sa kanya. Sinasabing panggagamot ito, kaya uminom siya ng hindi naghihinala. Ayaw nang makinig pa ni Tangzhai, kaya umalis siya at nakita niya si Bushen na kararating lang. Dinala ni Matandang Bo ang dokumento ng paglilipat kay Bushen at nairita siya sa lasa ng tubig na ininom niya kanina. Sabi ni Matandang Bo na walang kinalaman ang kanyang kamatayan sa pagkamatay ng ama ni Bushen, kaya nagalit si Bushen at hinawakan siya nang bigla siyang inatak sa puso. Sa kasamaang palad, lumapit si Buyan at nakita ito. Tumakbo si Tangzhai at nagkunwaring nagbigay ng first aid. Dagdag pa, pinulot ng madrasta ang kontrata ng paglilipat at binasa ito ng malakas na nagdulot ng hindi pagkakaunawaan. Dinala si Matandang Bo sa ospital. Sinabi ni Tangzhai kay Buyan na ligtas na ang kanyang ama, ngunit siya ay magiging komatose, kaya dapat siyang maging handa sa lahat ng sitwasyon. Nagdagdag ng init ang madrasta at sinisisi si Buyan sa pagpilit sa kanyang ama na ipat ang bahagi ng ari-arian na nagdulot ng kanyang pagka-ospital. Hindi siya pinansin ni Buyan at hinila si Bushen para magkaroon ng pribadong pagpupulong at tinanong kung ano ang nangyari. Bakit biglang nagkasakit ang kanyang ama na dating malusog habang kasama niya at mayroon pang paglilipat ng shares? Naisip na dahil tumutol kanyang ama, ginawa ito ni Bushen. Walang sinabi si Bushen, tanging sinabi lang na may utang ang kanyang ama sa kanyang pamilya. Kung nagdududa siya, maaari siyang mag-report sa pulis dahil may kinalaman din ang kanyang ama sa pagkamatay ng kanyang ama. Tumakbo si Tangzhai at nagpakitang gilas, nagkunwari na nagmamalasakit at nagpakita na siya ang fiance ni Buyan. Inayos ni Shen ang kanyang pag-iisip. Nakita niya si Tangzhai na lumabas mula sa silid ni Matandang Bo. Nahulaan niya na kinalaman si Tangzhai sa bagay na ito. Bago pa man linawin ang lahat, gusto ni Bushen na ilayo si Buyan kay Tangzhai. Kaya dinala niya ang kanyang mga tauhan sa bahay ni Buyan at sinabi sa kanila na sa ospital. Walang sinuman ang maaaring lumapit kay Matandang Bo nang walang hintulot niya. Nagkamali si Buyan sa pag-iisip na sinaktan ni Bushen ang kanyang ama, kaya malamig siya sa kanya. Hindi ito pinansin ni Bushen dahil ginagampanan niya ang papel ng isang dominant at matigas na ulo na at sinabi niya kay Buyan na dapat siyang maging masunurit. Kung hindi, sa dami ng shares na mayroon siya, sisirain niya ang buong buhay na pagsisikap ng kanyang ama sa isang iglap. Tumakbo ang basta para sa bunot si Buyan, ngunit alibag siya Bushen lupa. Sa ilang salita, ipinakita na ang matandang babaeng to ay nagpakasal sa Matandang Bo para sa pera at ngayon na wala na siyang pera, umalis agad ito. Pagkatapos linisin ang kalp, pinapasok ni Bushen ang kanyang mga gamit sa silid ni Buyan. Sinabi niya sa kanya, paano pa tayo magkakasama sa santong ito? Walang sinabi si Bushen, tang marahan lang siyang inilagay sa kanyang balikat at dinala sa silid. Nang makita ito ni Tangzhai, nagalit siya. Inilagay ni Bushen si Bud sa silid at gusto niyang marinig ang dahilan kung bakit gusto ipakasal kay Tangzhai. Tinanong siya ni Buyan, ano ang kinalaman ng aking ama sa pagkamatay ng iyong ama? Sinabi niya na kusang loob siyang magpakasal at walang dahilan o paghihirap. Kahit na may masamang intensyon si Tangzhai, okay lang sa kanya, tulad niya, hindi ba't tinatarget niya rin ang Hong Fok ngayon? Sumagot si Bushen na nagkakamali siya, tinatarget din niya siya, at pagkatapos ay pumasok siya at sinimulang halikan si Buyan. Sa labas, naiinis ang Tangzhai na kita silang kasama, kaya inutusan niya si Qingqing na tumakbo sa silid at tawagin ang kanyang nga para magkasama silang hanapin si Xiangxiang. Nang marinig ni Buyan na hindi maayos si Xiangxiang, tumakbo siya para hanapin ito. Si Xiangxiang ay naglalaro sa opisina ng kanyang ama at maayos lang. Sinigawan ni Buyan ang kanyang anak na babae dahil nagsinungal at umiyak si Qingqing at sinabing inutusan siya ni Tangzhai na gawin iyon. Agad siyang humingi ng tawad, inalo si Qingqing.
Ano man ang ginawa niya para patahanin ang batang babae, hindi ito tumigil sa pag-iyak, ngunit nang lumapit si Igidi at marahang tinawag ito at pinaupo sa kandungan niya, agad itong tumigil sa pag-iyak. Gabi na kaya dinala na ni Gi-moon ang dalawang bata para matulog. Kumatok si Enkikifi sa pinto para makipag-usap pero hindi siya pinapasok ni Gi-moon. Humingi siya ng tawad sa pag-udyok kay Tan-tan na magsinungaling at gusto niya tulungan si Gi-moon sa pamamagitan ng pag-aayos ng kasal. Sa lalong madaling panahon para makialam ang pamilya Gi at tulungan ang pamilyang Ban. Diretsong sumagot si Gi-moon na ang pagpapakasal ay para sa dalawang taong nagmamahalan at hindi niya ito mahal. Mula sa ibaba, umakyat si Itidit at nang marinig niya iyon, ayabang siyang naglakad papalampas sa lalaki at pumasok sa kwarto. Sinabi ni Enkikifi na si Gi-moon ay kanyang fiant. Sinulyapan niya ito at sinabing fiant ay hindi pa kasal. Kahit pa magpakasal sila, baka maghiwalay din sila, hindi pa malalaman. Pagkatapos sabihin iyon, isinara niya ang pinto. Binuhat si Gi-moon sa kama para matulog at siya ay natulog sa sahig. Hindi makatulog si Igidis, kaya inabot niya ang kamay at hinawakan ang kamay ni Gi-moon. Nang gabing iyon, pumunta siya sa kwarto ng matandang bihi. Hindi niya alam kung bakit inamin ng matandang lalaki na sinaktan niya ang kanyang ama, ngunit ibinigay pa rin sa kanya ang mga shares. Bago siya mawalan ng malay, may gusto siyang sabihin, ngunit hindi siya nakapagsalita. Pumasok ang kanyang nakababatang kasama at sinabi kung ano ang ginagawa ni Iti. Nananatili siya rito kahit na hindi siya naiintindihan ni Gi-moon at nagmamatigas na huwag umalis para lang bantayan ang matandang bihi at hindi ito mapahamak ng iba kahit nakaaway nito. Ang problema ng mga matatanda ay hihintayin na lang nila matandang bihi na magising at sa kanal ito aayuin. Ngayon, gusto lang ni Igidis protektahan si Gi-moon at ang dalawa niyang anak. Kung may gustong manakit sa matandang bihi, tiyak na mag-aalala nila na magising ito at patuloy na maghahanap ng pagkakataon para saktan siya. Sa kabutihang palad, hindi sinasadyang nakita ni Igidit ang recording device na nakakabit sa ilalim ng mesa. Medyo kinakabahan si Enkikifi. Kaya kahit gabi na ay gusto pa rin niyang pumunta sa kwarto ng matandang bihi. Pero tinawag siya ni Igidit mula sa ibaba para magsap. Sinabihan si Enkikifi na huwag magpahalata, baka mabunyag siya. Hinamon ni Enkikifi si Igidis na kung gagawin niya ito, wala naman siyang ebidensya. Umiti si Igidit at sinabing kung gagawin niya ito, dapat ay gawin niya ito ng maayos at gagamitin niya ang pagkakataon na iyon papagiganti kanyang ama. Dahan-dahang sinabi ni Enkikifi na lumayo siya kay Gi-moon, ngunit ang kasawian ay isa na siya sa mga tao niya kaya hindi siya makakaiwas. Si Gi-moon na nakatayo sa itaas ay nakarinig sa usapan ng dalawa at nagda kay Enkikifi. Nagtataka siya kung may ginawa ba ito sa kanyang ama kahit na wala sa galit sa isa't isa. Kinabukasan, pumunta si Gi-moon para hanapin ang abogadong si Zhu tungkol sa paglilipat ng mga shares ng niyang ama at tinong niya kung may sinabi ba ang kanyang ama. Naalala ni abogadong si Zhu na isa lang ang sinabi ng matandang bi, na ito ay isang utang niya active. Nang umalis ang matang lalaki, dumating si Enkikifi. Nagdala ng gamot para matandang fi. Gi-moon, nakita niya si Enkikifi, nakrama si Genten. Naalala niya ang sinabi ng abogadong si Zhu at may natakot siya na baka may gawito. Kaya dali-dali siyang tumakbo at inalis ang kamay ni Enkikifi mula sa ulo ng kanyang na. Nang umakyat si Genten sa kwart, hinila niya si Gi-moon para mag-usap. Gusto niyang malaman kung bakit natatakot sa kanya si Gi-moon. Nagreklamo rin si Enkikifi na para lang magamot siya. Lumipat siya mula sa surgery department tungo sa internal medicine department. Para sa kanya, isinantabi niya ang kanyang pagmataas at nakiusap kay Dr. Koch, at dahil doon, nag-away sila ng kanyang ina. Maraming ginawa ganoon sa kanya, samantala si Iggy ay pupananakit lang ang alamin sa kanya at sa pamilya, kaya bakit hinahayaan pa rin niya itong manatili sa tabi niya? Pinayuhan siya ni Gi-moon na pag-isipan ang sarili niya dahil ginawa niya ang lahat ng iyon dahil sa sarili niyang obsession. Nagsisisi siya na nakipaghiwalay siya sa kanya noon, kaya palagi niya itong gustong kunin mula sa iba. Hindi siya isang bagay na maaaring makuha ng kahit sino. Nakipag-deal siya sa kanyang ama at pinilit siyang magpakasal. Iyan ba ang tinatawag na pag-ibig? Habang tinatanggihan siya ni Gi-dee, lalo siyang naglakas loob at pilit siyang hinalikan. Mabilis na kinuha ni Gi-dee ang bote, binasag ito at itinutok sa kanya at sinabing wala siyang nararamdaman para dito. Dahan-dahang sinabi ni Gi na siya lang ang karapat-dapat na maging ama ng kanyang mga anak at ang kanyang sandalan. Tiyak na makakahanap siya ng kompatible na bone arrow para iligtas si Genten, at wala silang magandang kapalaran ni Igide pagkaalis ni Enkikifi. Tumakbo si Igides para alalayan siya at paupuin sa upuan. Nang makita niya na may sugat ang kamay niya, nag-aalala siyang kumuha ng gamot. Tinanong niya si Gi-moon kung bakit kailangan ng bone marrow transplant Genten, kung may leukemia ba ang bata. Sinabi niya na huwag siyang mag-alala, tutulungan niya itong makahanap ng kompatible na bone marrow. Pakiramdam ni Gi-moon, mas mabuti kung hindi niya sasabihin kay Igis na siya biological father ng mga bata. Sa ganung paraan, mas mabuti pa sa kanilang dalawa. Pumunta si Gi-moon sa kwarto para kausapin ang kanyang ama. Sinasabi ng kanyang pakiramdam na walang ginawang masama si Igide sa kanya. Nang makita niyang gumalaw ang kamay ng kanyang ama, dali-dali siyang tumawag ng doktor. Sa isang sulok, nakikinig pa rin si Enkikifi nang ibalita ng doktor na malapit nang magising ang matandang bihi. Nagmula siyang mag-alala. Hindi niya maaaring hayaang magising ang matandang bihi, kung hindi, makakansela ang kasal. Kaya kinuha niya ang kanyang gamit, kumuha ng isang syringe ng gamot at ang lahat ng ilaw sa mansyon. Nang makita ni Gi-moon madilim ang bahay at aalis sana para tingnan, pinigilan siya ni Igis dahil alam niyang gagawa ng hakang ang taong gustong saktan ang matandang bihi ngayong gabi. Nang umakyat na ito sa taas, dinala si Gi-moon sa kotse at binigyan siya ng earphones para sabihin sa kanya na naglagay si Enkikifi
NKTC ng listening device sa kwarto ng kanyang ama. Narinig ni Gi-moon na sinabi ni NKTC sa kanyang ama na hindi niya kailanman nais na patayin na. Ngunit kung magigising siya, malalaman ni Gi-moon ang isang katotohanan na hindi na niya maaaring makasama. Ngayon lang nalaman ni Gi-moon na ang mga bagay na ginawa ni Itidis kamakailan ay isang plano para mahuli ang mga kontrabida. Sa kabutihang palad, nahuli ng mga tao ni Itidis si NKTC bago pa man ito makagawa ng hakbang. Sinampal niya si NKTC ng malakas at sinabi kay Itidis na hintayin siya sa labas dahil kaya na niyang ayusin ito mag-isa. Kahit na nabunyag na siya, pilit pang ipinapawanag ni NKTC na ginawa niya iyon para lang makasama siya. Basta hindi magising ang kanyang ama, magiging magkasama sila. Tila sinampal ni Gi-moon si NKTC sa pamamagitan ng pagsasabi na wala nang anumang pagitan sa kanila. Iaanunsyo niya na kanselado na ang kasal at kung ikukulong ba siya o hindi, hihintayin na lang niya na magising ang kanyang ama para siya ang magdesisyon. Ano man ang mangyari, hindi siya magpapatawad. Tungkol sa nakaraan, nang iwan siya nito at punta sa iba, nakaya siya ng maluwag. Habang kasama niya ito, nakakaramdam lang si Gi-moon ng pagkakasala dahil lagi niyang sinasamantala ang kabaitan nito. Wala siyang kahit ang pagmamahal sa kanya, kaya humingi siya ng tawad. Nawala ng dahilan si NKTC at wala na siyang magagawa para makuha ang mahal niya, kaya umalis na lang siya. Pagkalipas ng ilang sandali, nakatanggap si Gi-moon ng tawag mula sa doktor na nagsasabing nakanap na sila ng bone marrow na kompatible para sa kanyang anak. Kinagigiliwang nakipagkita si Gi-moon sa doktor bukas para pag-usapan ng mas detalyado ang tungkol dito. Pumunta siya para makipagkita kay Itidis para tanungin kung may alam ba siya sa bagay na ito kahit na maihinala na siya. Nang makita niya ang mga pasa sa mukha ni Itidis, tinanong niya kung anong nangyari at hindi ito nagsa. Sa kabilang banda, may plano si Itidis na napakahiwaga at mahirap hulaan. Kinabukasan, pumunta si Gi-moon para kipag-usap sa doktor. Ngunit pagkatas ng ilang sandali, nawala na si Gi-den. Ewan ko bakit, penaroon di at inudyok niya si Gi-moon na tumid kaagad sa sada. Nagkasundo sina Gi at Gi na kidnapin ang anak ni Gi-moon. Ngunit, kalmado pa rin si Gi-moon, hindi nagpapakita ng anumang pagkabahala o pagiging inis. Hindi matanggap ni Gi-den ang kayangan ni Gi-moon. Kahit na pareho silang anak ng pamilya Gi, sino ang nagbigay sa kanya ng karapatang maging superior sa iba? Kahit na anak din siya ng kanyang ama, sa pagkakama niya, pinupuna siya ng kanyang ama, hindi tulad ni Gi-moon. Hindi siya kinilala ng kanyang ama at kailang magtago sa loob ng mahabang panahon na naging dahilan ng kanyang labis na pagkainis at sama ng loob. Kaya naman, gusto niyang makita kung ano ang gagawin ni Itidis para iligtas si Gi-moon nang wala ang suporta ng kanyang ama. Pagkatapos, tumawag si Gi-den kay Itidis at sinabi na pumunta siya kaagad para iligtas si Gi-moon. Sa sandaling ito, nakaupo si Gi-moon sa isang kotse na may tagas ng langis at nakatali ang kanyang mga mata. Bago pumunta rito, dinala ni Itidis mga shares na iniwan sa kanya ng matandang bihi. Si Gi-den ay talagang isang taong hindi maaasahan. Kahit na nakuha na niya ang gusto niya, hindi pa rin niya ito binitawan. Gusto niyang maging punching bag si Itidis para mailabas niya ang kanyang galit. Nilinaw ni Itidis na may limitasyon ang pasensya ng tao, huwag siyang maging labis. Nang magbigay ng 2 suntok si Itidis, agad na bumagsak sa sahig si Gi-den. Gumamit ng maruming laro si Gi-den at ginamit si Gi-den para takutin si Itidis at itin siyang bitawan siya. Ngunit hindi ni Itidis na si Gi-den ay parang ahas na makakalabas at pagkabitaw sa kanya, agad inihagis ang lighter sa lupa. Ang langis sa lupa ay nagdala ng apoy patungo sa kotse kung saan nakaupo si Gi-moon. Biglang sumulpot si NKTC at tinulungan si Itidis na iligtas si Gi-moon. Tumakbo si NKTC para maghanap ng bato para basagin ang bintana. Ngunit nang bumalik siya, nakita niya na basag na ang bintana. Pagkalipas ng ilang sandali, nakita niya si Itidis na buhat si Gi-moon palabas ng apoy at itong isang Diyos. Dinala niya agad si Gi-moon sa ospital para ipasuri ang kalagayan niya. Nang maihatid si Gi-moon sa loob, tulala si Itidis sa labas ng pinto. Hindi alam kung ano ang gagawin. Sa sandaling iyon, tumawag ang kanyang nakababatang kasama at sinabing dinala sa ospital si Gi-den. At siya naman ay nasa istasyon ng pulis para mag-ulat tungkol sa kriminal na sitwasyon ni Gi-den. Sinabi na nakababatang kasama na huwag mag-alala si Itidis at alagaan na lang si Gi-moon. Biglang dumating ang nurse at nagbalita na nasa panib si Gi-den dahil sa matindang anemia. Kailangan niya nang magdodonate ng bone marrow kaagad, kung hindi, mahirap siyang mabuhay. Sa gitna ng kagipitan, inamin ni Itidis na siya ang ama ni Gi-den at magdodonate siya ng bone marrow sa bata. Ngayon, sugatan si Gi at nasa ospital kaya hindi siya makapag-donate ng dugo para kay Gi. Ipinaliwanag ni Itidis sa nurse na siya lang ang ama ng bata sa pangalan. Kahit na hindi gusto ni NKTC, kailangan pa rin niya sabihin ang katotohanan na si Itidis ang biological father ng 2 bata. Ngunit sa kasong ito, hindi maaaring mag-donate ng bone marrow ang isang taong may direktang relasyon. Nang marinig ni Itidis ang balitang ito, para siyang tinamaan ng kidlat at hindi makapaniwala sa narinig niya. Ngayon, maraming alalahanin si Itidis para sa kanyang asawa na nasa emergency room at sa kanyang anak. Tulala siyang nakaupo sa harap ng emergency room, iniisip ang kung ano-ano. Sa sandaling ito, mapit si Itidis. Narito siya para magpaalam dahil nakokonsensya siya sa pakikipagtulungan kay Gi sa paggawa ng masama. Pagkakita ni Itidis sa mapagkunwari na mukha ni Itidis,
inaalis niya ito kaagad. Sinabihan niya ito na huwag na siyang magpakita sa harap niya kahit isang beses simula ngayon. Kakatapos lang ng 2 operasyon ni Gi-moon. Tumayo si Etudes kasama siya at ang doktor at umalis. Sa sandaling iyon, napagtanto ni STD ang kanyang pagkakamali at tinawagan ang pulisya para sumuko. Nakaupo si Etudes sa tabi ng kama ni Gi-moon at umiiyak ng walang tunog habang nakatingin sa kanya na sugatan. Pagkagising ni Gi-moon, tinanong niya kaagad si Etudes kung kumusta na si Gelden. Pinakalma ni Etudes si Gi-moon at sinabing tapos na ang bone marrow transplant at ligtas na ang bata ngayon. Humingi siya ng tawad kay Gi-moon dahil hindi niya ito inalagaan at piprotektahan ng maayos kaya siya nasugatan. Dahil sa mabagal siyang makaunawa, ngayon lang niya nalaman na ang 2 bata ay kanyang biological na anak. Ang oras ay lumipas at sa wakas ay nagising na ang matandang Vicky mula sa kanyang koma. Pagkagising niya, agad niyang hinanap ang ina ni Etudes. Nakaramdam siya ng matinding pagsisisi sa ginawa niya sa kanya at sa pamilya nito noon. Kaya lang niya ginawa iyon ay dahil hindi naging maganda ang negosyo ng pabrika noon kaya kailangan niyang tanggalin ang ilang empleyado. Nang maghiganti ang empleyado, si Etudes mismo ang sumalo para protektahan siya, kaya siya namatay. Simula noon, walang araw na hindi niya hinanap ang anak ni MCC. Noong namatay siya, nangako ang matandang Vicky na babayaran niya ang utang na loob niya sa anak ni MCC. Humingi siya ng tawad dahil matagal siyang nakumatos kaya naantala ang lahat. Noon, sinubukan talaga niyang hanapin ang mag-ina, ngunit hindi siya nagtagumpay. Nang mahanap siya ng matandang Gi, hindi nagalit sa kanya ang ina ni Etudes. Ngunit, hindi niya talaga kaya harapin si Gi-moon dahil sa kanyang mga nagawa. Pagkatapos nito, tumakbo sina Gendengi at Tanfen at kumatok sa bahay ni Ginang E. Pinunasan ni Ginang E ang kanyang mga luha at kinuha ang kanyang lakas para buksan ang pinto para sa 2 niyang apo. Pagkatapos nito, naghanda siya ng isang masarap hapunan para makipagkasundo kanyang kamag-anak. Sa gabi, ang mag-asawang Etudes at Gi-moon ay sumakay sa bangka para mag-usap. Hindi talaga siya makapaniwala na mayroon silang kasuan sa kasal. Simula pa noong nasa sinapupunan pa lang sila. Ngunit ayos lang dahil sa huli, pinaglapitin sila ng tadhana. Napakatapang ng 2 na nag-sex sa bangka, isang kakaibang antas. Sa gabi ng pasyon na iyon, inalok ni Etudes ng kasal si Gi-moon. Sinabi niya na ito ay isang demo para hindi ito maghintay ng matagal, at kapag mayroon ng opisyal, magsasagawa siya ng isang mas ingranding diriwang. Pagkatapos nito, pumunta si Etudes sa kumpanya ni Gi-moon para magtrabaho at tulungan siyang pamahalaan ang kumpanya. Nang naging stable na ang buhay, sumali si Etudes sa isang boxing competition na ito ang unang laban niya matapos ang 6 na taon. Kaya, determinado siyang ibalik ang kanyang karangalan. Nag-alala si Gi-moon para sa kalusugan ni Etudes, kaya ayaw niya itong sumali. Ngunit dahil gusto talaga ng asawa niya, pumayag na lang si Gi-moon at dinala ang 2 bata para suportahan ang kanilang ama. Marahil sa tulong ng kanyang asawa at mga anak, nagbalik lakas si Etudes at agad na natalo ang kanyang kalab. Pagkatapos ng lahat ng kanyang pagsisikap, kaya niya nang isukmuli ang sinturon na nakuha niya 6 na taon na ang nakalilipas. Hindi na siya nag-iisa ngayon dahil mayroon na siyang asawa at mga anak na kasama niya sa pagbabahagi ng kaligayahan. Ginamit niya ang golden belt na nakuha niya para opisyal na mag-propose sa kanyang mahal na asawa sa harap ng maraming tao. Humingi siya ng tawad sa 2 bata dahil hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob na aminin sila bilang kanyang mga anak noon. Sa tulong ng kanilang ina, tinawag siya ng mga ito na tatay. Naganap ang kanilang kasal sa lugar kung saan sila unang nagkita. Kahit na malakas ang ulan, masayang nagsusuot pa rin ng kapote ang mga bisita na makisaya sa 2. Ngayon lang ibinalita ni Gi-moon kay Etudes na nagdadalang tao siya. Tiyak na magiging maganda ang kanilang buhay sa hinaharap. Si Etudes naman ay nagkaroon ng lakas ng loob na umamin sa kanyang mga kasalanan. Dahil sa kanyang mga nagawa, sinentensyahan siya ng 18 taon sa kulungan. Dito nagtatapos ang seryeng ito. Nais naming maging malusog kayong lahat para suportahan ang aming team. Maraming salamat sa inyong lahat at magkita-kita tayo sa susunod na serye. Paalam at hanggang sa muli. Bye-bye!